Salamat sa iyong hasyenda, nasa Boracay ang aking asawa. Ang mga salita ng aking anak na si Mark ay umalingaw-ngaw sa aking tainga na parang sampal. Katatapos ko lang bumalik mula sa 3 linggong pagpapagaling mula sa isang operasyon na halos kumitil sa aking buhay at ang sarili kong anak ang sumalubong sa akin ng pangungutya. Natigilan ako sa pintuan ng sarili kong bahay, pinagmamasdan ng mapanuksong ngiti ni Mark habang ikinukwento niya sa akin kung paano niya ibinenta ang isa sa aking mga ari-arian upang tustusan ang marangyang honeymoon ni Melissa. Ang aking manugang, ang babaeng iyon na hindi kailanman nagtrabaho ng isang araw sa kanyang buhay, ay nag-e-enjoy sa magagandang dalampasigan gamit ang perang pinaghirapan ko at pinagpawisan. Pagkatapos ay ginawa ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Tumawa ako, isang malalim at taus-pusong tawa na nanggaling sa kaibuturan ng aking dibdib. Naguguluhan akong tiningnan ni Mark. Ang kanyang mayabang na ngiti ay nagsisimulang manginig. "Papa, ano ang nakakatawa?" tanong niya, medyo nanginginig ang boses. Nagpatuloy ako sa pagtawa habang inaalis ang aking berdeng jacket na ginamit ko sa paglalakbay. Pagkatapos ng 40 taon ng pagbuo ng isang agrikultural na imperyo. Pagkatapos ng paggising ng maaga araw-araw upang pangasiwaan ang bawat detalye ng aking mga lupain, pagkatapos ng pagsasakripisyo ng mga bakasyon at kaginhawaan upang masiguro ang kinabukasan ng aking mga anak, ang aking panganay ay sinalubong ako ng ganitong pagtataksil. "Ay Mark," nasabi ko habang tumatawa, "kung alam mo lang ang katatapos mong gawin." Nagbago ang kanyang mukha. Ang kayabangan ay nawala na parang hamog sa umaga sa aking mga bukirin. "Ano? Ano ang ibig mong sabihin?" Dahan-dahan akong lumapit sa kanya, nakita kong nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Sa loob ng 3 linggo na wala ako, habang ako ay nakikipaglaban sa pagitan ng buhay at kamatayan sa kama ng ospital na iyon, ang aking anak ay gumawa ng pinakatangang desisyon sa kanyang buhay. At ang pinakamasama ay hindi man lang niya alam kung gaano ito katanga. "Ang hasyenda na ibinenta mo, mahal kong anak," sabi ko habang pinupunasan ang luha ng tawa. "Talaga bang inakala mo na ako pagkatapos ng habambuhay na pagtatrabaho sa lupa, ay iiwan ang aking mga ari-arian ng walang legal na proteksyon?" Lumunok si Mark ng may kahirapan. "Papa, nasa akin ang mga titulo. Maayos ang lahat. Kinumpirma sa akin ng notaryo." "Ang notaryo ay sinabi sa iyo kung ano ang nais iparinig ni Melissa." Putol ko sa kanya, dahil alam na alam ng aking minamahal na manugang kung anong papel ang inilalagay niya sa harapan mo para pirmahan mo. Nanatili ang katahimikan sa pagitan namin na parang pisikal na presensya. Nakita ko kung paano dahan-dahang pinoproseso ni Mark ang impormasyon, kung paano nagsimulang magkonekta ang kanyang utak ng mga punto na hindi niya gustong ikonekta. "Magkano ang nakuha mo sa pagbebenta?" tanong ko. Pinapanatili ang aking boses na kalmado, bagaman sa loob ay nakaramdam ako ng halo ng galit at pagkabigo na nagbabanta na ubusin ako. "11 milyon, bulong niya. Iniiwasan ang aking tingin. Sapat na iyon para sa honeymoon at para mabayaran ang ilang utang namin. Tumawa ako ulit, ngunit sa pagkakataong ito ay iba ang tunog ng tawa. Mas mapait, mas masakit. "11 milyon, ulit ko, tinatamasa ang bawat salita, para sa isang ari-arian na nagkakahalaga ng..." Huminto ako. Hindi ko pa ibubunyag ang lahat ngayon. Gusto ko munang makita kung gaano kalalim ang pagtataksil na ito. Sino pa ang kasama? Ano pa ang pinaplano nila habang nakikipaglaban ako para sa aking buhay? "Mark," sabi ko habang naglalakad patungo sa kusina, "sa tingin ko kailangan nating mag-usap, ngunit una, gusto kong ikwento mo sa akin kung paano nangyari ang lahat mula sa simula. At huwag kang magsinungaling sa akin dahil mas marami na akong alam kaysa sa iniisip mo." Narinig ko siyang bumagsak sa upuan sa kusina. Ang kanyang mga balikat ay bumaba na parang biglang bumagsak sa kanya ang bigat ng mundo. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya, ay tila napagtanto niya na mayroong nangyaring masama. "Papa, hindi ko naman po kayo gustong saktan," nagsimula siya na nanginginig ang boses. "Sabi ni Melissa, maliit lang daw po iyon na hasyenda na halos hindi nyo naman ginagamit."
na halos hindi ginagamit. Ulit ko ng dahan-dahan. Iyon ang kanyang katwiran? Yumuko siya ng malungkot. Sabi niya, karapat-dapat daw po kami sa honeymoon na ito pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin na hindi nyo naman po malalaman dahil may sakit kayo. At bigla siyang huminto at inakala nilang mamamatay ako sa operating table. Ang mga salita ay bumagsak na parang bato sa tahimik na tubig. Biglang itinaas ni Mark ang kanyang ulo, puno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi, Papa. Hindi namin naisip iyon, kailanman. Ngunit nagpustahan kayo sa posibilidad na iyon, putol ko sa kanya. Dahil ang patay na ama ay hindi maaaring maghabol ng kanyang mga ari-arian. Tama ba? Ang pag-iyak ni Mark ay pumuno sa aking kusina na parang tunog ng lata sa ilalim ng ulan. Malalaking luha ang bumagsak sa kanyang pisngi habang paulit-ulit siyang umiling na parang kayang burahin ang kanyang ginawa sa pamamagitan ng purong lakas ng kalooban. Papa, isinusumpa ko sa alaala ni Mama na hindi namin naisip na mamamatay kayo. Kailanman. Humikbi siya, pinupunasan ang kanyang ilong sa likod ng kanyang kamay tulad noong bata pa siya. Sabi lang ni Melissa na kailangan namin ng pera na iyon kaagad. Nagtimpla ako ng kape at umupo sa tapat niya. Ang pamilyar na aroma ay nagpakalma sa akin habang pinapanood ko ang aking anak na nawawasak. Sa loob ng 38 taon ay siya ang aking ipinagmamalaki, ang aking panganay, matalino at masipag. Kailan siya naging mahinang taong ito na hinayaang manipulahin ng isang babae na nakakakita lamang ng mga tanda ng dolyar kung saan dapat ay pamilya? Sabihin mo sa akin ng eksakto kung ano ang nangyari, sabi ko. Pinapanatili ang aking boses na matatag, ngunit hindi malupit. Mula sa sandaling dumating ka sa ospital hanggang sa araw na pinirmahan mo ang mga papel na iyon. Huminga si Mark ng malalim, sinusubukang kontrolin ang kanyang sarili. Ang araw ng operasyon nyo, nang sabihin ng mga doktor na mapanganib ang operasyon, nag-hysterical po si Melissa. Umiyak siya ng ilang oras, sinasabing kung may mangyari sa inyo, wala kaming matitira. Walang matitira? Ulit ko itinaas ang isang kilay. Wala ba kayong sariling trabaho? Sariling pera? Opo, ngunit sabi po ni Melissa, sa dami ng gastos sa kasal at lahat ng ininvest namin sa bahay, nalulunod daw po kami sa pinansyal at ang honeymoon na pinapangarap namin ay imposible sa aming kinikita. Sumipsip ako ng kape, tinatamasa ang kapaitan nito. Kaya napagpasyahan ninyo na ang aking ari-arian ang solusyon sa inyong mga problema sa pananalapi? Hindi po ganoon, sigaw niya, sinuntok ang mesa gamit ang kanyang kamao. Nag-imbestiga po si Melissa, pumunta sa registry ng ari-arian ng munisipalidad, sinuri ang mga dokumento, kinausap ang mga abogado. Ipinakita niya sa akin na mayroon kayong 8 ari-arian na nakarehistro sa inyong pangalan at isa sa mga ito, ang Hacienda San Sebastian, ang pinakamaliit at pinakamababang produktibo. San Sebastian. Ang pangalan ay umaling-awngaw sa aking dibdib na parang kampana ng alarma. Siyempre pinili nila ang San Sebastian, ang ari-arian na tila hindi gaanong mahalaga sa papel, ang kung sino mang walang kaalaman sa negosyo ay ituturing na hindi na kailangan. At wala kang inimbestiga sa sarili mo? Tanong ko, nararamdaman ang pagkabigo na dahan-dahang nagiging mas mapanganib. Nagtiwala ako sa asawa ko, bulong niya, iniiwasan ang aking tingin. May degree po siya sa business administration, Papa. Mas alam niya ang mga bagay na ito kaysa sa akin. Nag-aral si Melissa ng business administration, hindi land management para sa agrikultura, paalala ko sa kanya. Malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng pamamahala ng isang opisina at pag-unawa sa tunay na halaga ng isang hasyenda. Nanatili siyang tahimik, pinoproseso ang aking mga salita. Nakita ko ang paggulong ng mga gulong sa kanyang ulo, nagsisimulang intindihin ang laki ng kanyang ginawa. Magpatuloy ka, utos ko. Paano mo nakuha ang mga dokumento? Paano ka nakapagbenta ng walang pahintulot ko? Sabi po ni Melissa may kakilala siya sa County Property Registry. Isang taong alam ang proseso para sa mga kaso ng emergency medical. Kapag may isang taong nasa operasyon na may panganib na mamatay, tila ang pinakamalapit na kamag-anak ay maaaring gumawa ng mga desisyon sa pananalapi kung mayroon siyang power of attorney. Power of attorney.
Ang mga salita ay lumabas sa aking bibig na parang yelo. Kailan kita binigyan ng power of attorney, Mark? Mas lalo siyang namutla kung posible iyon. Sabi po ni Melissa, pinirmahan niyo po iyon ilang taon na ang nakakaraan bilang pag-iingat na nasa safety deposit box ng bangko kasama ang inyong testamento. Ang kasinungalingan ay napakalinaw, napaka-perpekto ang pagkakabuo na kinailangan kong hangaan ang katalinuhan ng aking manugang. Sa loob ng 2 taon ay kasal na siya sa aking anak. Sa loob ng 2 taon ay naging perpektong asawa siya, masunurin at nagpapasalamat. At sa buong panahong ito ay nag-aaral siya, nagpaplano, naghihintay ng perpektong sandali upang umatake. Nakita mo ba ang dokumentong ito? Tanong ko. Ipinakita po sa akin ni Melissa. May pirma niyo po at lahat. Pinirmahan ng asawa mo ang aking pirma. Hindi, hindi ko po alam. Totoo po ang itsura. Sabi niya legal daw po iyon na dokumento na inihanda niyo po kung sakaling may mangyari sa inyo. Tumayo ako mula sa mesa at naglakad patungo sa bintana. Ang aking mga lupain ay umabot hanggang sa abot tanaw. Mga ektarya-ektarya ng pagsisikap at sakripisyo. Bawat puno ay itinanim ng sarili kong mga kamay. Bawat bakod ay itinayo ng aking pawis, bawat hayop ay pinalaki ng aking dedikasyon. Mark, sabi ko nang hindi lumilingon, gaano katagal bago nakahanap ng mamimili? Hindi po matagal. May naiisip na po si Melissa, isang negosyante mula sa Maynila na nagpakita ng interes sa mga rural na ari-arian. Paano nakilala ni Melissa ang negosyanteng ito? Katahimikan. Isang katahimikan na umabot ng matagal kaya sa wakas ay lumingon ako sa kanya. Nakasubsob ang ulo ni Mark sa kanyang mga kamay, nanginginig ang kanyang mga balikat. Paano nakilala ni Melissa ang negosyanteng ito, Mark? Nakausap po niya po dati, bago pa ang operasyon, sa wakas ay umamin siya. Sabi niya po, nagkakausap lang po sila para malaman po ang market value ng mga ari-arian. Ang huling bahagi ng puzzle ay nagkonekta. Hindi kumilos si Melissa sa panahon ng aking operasyon. Nagpaplano na siya nito ng ilang buwan marahil. Ang aking sakit ay naging perpektong pagkakataon na hinihintay niya. At nasaan na ngayon ang aking minamahal na manugang? Tanong ko, nararamdaman ang pagkalma na sumasakop sa akin. Ang kalmado na laging nauuna sa bagyo. Nasa Boracay, umalis po siya 1 linggo na ang nakakaraan. Sabi niya po kailangan niya magpahinga pagkatapos ng stress ng lahat ng nangyari. Ang stress. Tumawa ako ng nakakatawa. Kawawang Melissa, siguro napaka-stressful ang magnakaw sa iyong biyenan habang siya ay namamatay sa ospital. Papa, hindi po iyon pagnanakaw. Legal po iyon na bentahan. Nasa amin po ang lahat ng papeles, lahat ng pirma. Lahat ng pinirmahang pinirmahan. Putol ko sa kanya. Natigilan si Mark. Anong ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, upang legal na maibenta ang Hacienda San Sebastian, hindi lamang kailangan mo ang power of attorney na sinasabi mong pinirmahan ko, kundi pati na rin ang aking direktang autorisasyon, ang aking pisikal na presensya sa registry ng ari-arian at pagpapatunay ng 3 saksi na magkukumpirma ng aking pagkakakilanlan. Nakita ko ang kanyang mukha na dahan-dahang nasira habang pinoproseso niya ang impormasyon. Ngunit sabi po ng notaryo, maayos daw po ang lahat. Aling notaryo, Mark? Ibigay mo sa akin ang pangalan. Si Attorney Jaime Cruz, may opisina po sa sentro. Attorney Jaime Cruz, siyempre, ang parehong notaryo na inimbestigahan dahil sa mga irregularidad noong nakaraang taon, ang parehong may reputasyon na magpikit ng mata kung tama ang presyo. Mahal kong anak, sabi ko. Bumalik sa aking upuan. Sa tingin ko, pareho kayong biktima ni Melissa ng isang panloloko o kasabwat. Ang katahimikan na sumunod sa aking mga salita ay napakakapal na maaari itong hiwain ng kutsilyo. Tiningnan ako ni Mark ng malaki ang mga mata na parang sinabi ko lang na patag ang mundo. Ang kanyang bibig ay bumubukas at sumasara ng walang tunog na parang isda na nawalan ng tubig, nahihirapan huminga. Panloloko! Sa wakas ay nasabi niya. Pero Papa, nakita ko ang mga dokumento. Legal po lahat. Ipinaliwanag po sa amin ni Atty. Jaime ang bawat hakbang ng proseso.
Yumuko ako, pinag-aralan ang bawat galaw ng aking anak. Pagkatapos ng 4 na dekada ng pagiging ama, natutunan ko na ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay na pagkakasala at ng kinakalkulang manipulasyon. Ang nakita ko sa mukha ni Mark ay purong takot. Ang takot ng isang lalaki na nagsisimulang umunawa na siya ay ginamit bilang piyesa sa isang mas malaking laro. Sabihin mo sa akin ng eksakto kung anong mga dokumento ang pinirmahan mo, utos ko. Pinapanatili ang aking boses na kontrolado, bagaman sa loob ay nakaramdam ako ng isang bagyo ng emosyon. Una po, pinirmahan ko ang isang sinumpaang pahayag na nagsasabing pansamantala kayong may kapansanan dahil sa operasyon. Pagkatapos po ay pumirma ako bilang inyong legal na kinatawan upang pahintulutan ang pagbebenta at sa wakas ay pinirmahan ko ang kontrata sa pagbebenta sa inyong pangalan. Bawat salita ay isang mas malalim na saksak. At sa anumang pagkakataon ay hindi mo naisip na itanong kung bakit ako, isang lalaki na nagpapatakbo ng sarili kong negosyo sa loob ng mga dekada, ay mangangailangan ng aking anak upang gumawa ng mga desisyon sa pananalapi para sa akin. Sabi po ni Melissa, normal lang daw po iyon sa mga kaso ng emergency medical na legal na proteksyon daw po iyon para hindi po ipatong ng mga ospital ang mga ari-arian kung sakaling lumagpas sa kontrol ang mga gastos sa medisina. Mga gastos sa medisina. Tumawa ako ng mapait. Mark, mayroon akong pribadong medical insurance sa loob ng 20 taon. Ang gastos sa aking operasyon ay lubos na sakop. Nakita ko ang kanyang mukha na mas lalong nasira. Bawat sagot na ibinibigay ko sa kanya ay sinisira ang isa pa sa mga maingat na binuong kasinungalingan na ginamit ni Melissa upang manipulahin siya. Ngunit ipinakita niya po sa akin ang mga resibo ng ospital, bulong niya ng mahina. Nakasulat po doon na mayroong mga extraordinary expenses na hindi sakop ng insurance. Mga resibo na maginhawang ipinakita sa iyo ng asawa mo. Mga resibo na hindi man lang nakapangalan sa akin. Yumuko siya ng malungkot. Nakapangalan po sa pamilya. Sabi po ni Melissa, ganun daw po ang paghawak ng ospital sa mga ganitong kaso. Tumayo ako ulit at naglakad patungo sa drawer kung saan ko inilalagay ang aking mahahalagang dokumento. Kumuha ako ng folder at inilagay sa mesa sa harap ni Mark. Narito ang totoong mga resibo ng ospital, sabi ko, binubuksan ang folder. Tulad ng nakikita mo, lahat ng gastos ay sakop ng aking insurance. Ang kabuuang halaga na binayaran ko mula sa aking bulsa ay 8,000 para sa karagdagang gamot. Kinuha ni Mark ang mga dokumento na nanginginig ang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay sinuri ang bawat linya, bawat numero, na parang binabasa niya ang kanyang sariling hatol ng kamatayan. Hindi po ito maaaring mangyari, bulong niya. Ang mga resibo po na ipinakita sa akin ni Melissa ay para sa 11 milyon. Mga peking resibo, Mark, ginawa partikular upang bigyang katwiran ang pagkaapurahan ng pagbebenta ng aking ari-arian. Bigla siyang tumayo, bumagsak ang upuan ng malakas. Nagsimula siyang maglakad-lakad sa kusina. Hinahaplos ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga kamay, tulad ng ginagawa niya noong binata pa siya kapag may nagawa siyang masama. Kailangan ko po siyang tawagan, sabi niya, kinuha ang kanyang cellphone. Kailangan ko pong tanungin siya tungkol dito. Dapat may paliwanag. Siyempre, sabi ko nang may pagkamahinahon, tawagan mo ang asawa mo na nag-e-enjoy sa magagandang dalampasigan gamit ang pera mula sa mapanlinlang na bentahan. Sigurado akong mayroon siyang perpektong lohikal na paliwanag para sa lahat ng ito. Diniyal niya ang numero ni Melissa na nanginginig ang mga daliri at naghintay ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Hindi po sumasagot, bulong niya. Sinubukan ulit. Napakahiwaga, puna ko ng may pagkamahinahon. Ang isang babae na katatapos lang gumawa ng pandaraya ay ayaw makipag-usap sa telepono. Nakakagulat. 5 beses pa niyang sinubukan. Bawat tawag ay direktang napupunta sa voicemail. Sa wakas ay sumuko siya at muling bumagsak sa upuan. Nakasubsob ang ulo sa kanyang mga kamay. Papa? Sabi niya na nanginginig ang boses. Kung totoo ang sinasabi niyo, kung gayon nagkasala po ako.
Hindi lang ikaw nagkasala, Mark. Ipinagkanulo mo ang sarili mong ama. Ibinenta mo ang yaman ng iyong pamilya upang tustusan ang mga kapritso ng isang babae na nagsisinungaling sa iyo mula nang makilala mo siya. Nagsimulang umagos muli ang luha mula sa kanyang mga mata. Ano po ang gagawin ko? Paano ko po aayusin ito? Umupo ako sa tapat niya ulit. Nararamdaman ang pagkabiyak ng aking puso habang nakikita ko ang aking anak na nawasak. Una, sabi ko ng mahinahon, ikukwento mo sa akin ang lahat ng alam mo tungkol sa operasyong ito. Bawat detalye, bawat pag-uusap, bawat dokumentong pinirmahan mo. At kapag sinabi kong lahat, ang ibig kong sabihin ay lahat. Tumango siya ng walang pag-asa. Ipinapangako ko po, Papa. Ikukwento ko po ang lahat-lahat. Pangalawa, tutulungan mo akong ayusin ang gulo na ito dahil ginagarantiya ko sa iyo na hindi ko hahayaan na manatili ang aking ari-arian sa kamay ng mga manloloko. Pero nagastos na po ang pera, bulong ni Melissa. Tinala niya po ang halos lahat para sa honeymoon. 1.6 milyon na lang po ang natira na ginamit namin para bayaran ang mga utang sa bahay. Ay, mahal kong anak, sabi ko, nakaramdam ng malamig ng ngiti na nabubuo sa aking mga labi. Kung naniniwala ka na dinala lamang ni Melissa ang pera para sa honeymoon, ibig sabihin ay wala kang naintindihan sa kung ano talaga ang nangyayari dito. Lumaki ang kanyang mga mata. Anong ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, habang iniisip mo na nagbebenta ka ng isang hasyenda na nagkakahalaga ng 11 milyon, alam na alam ni Melissa na nagbebenta siya ng isang ari-arian na nagkakahalaga ng higit pa sa iyon. Gaano po kalaki? Tinitigan ko siya ng matagal. Ang aking anak, ang aking panganay, nakaupo sa aking kusina na may luha sa kanyang mga mata at takot sa kanyang puso. Dumating na ang oras upang malaman niya ang buong katotohanan, ang katotohanan na magpapabago sa lahat ng magpakailanman. Mark, sabi ko ng dahan-dahan, ang Hacienda San Sebastian ay hindi lamang basta ari-arian, hindi lamang lupa para sa mga baka o pananim. Ano po ito? Ito ang puso ng buong imperyo ko. Sa ilalim ng tila walang saysay na lupa na iyon, ay may 3 balon ng tubig sa ilalim ng lupa na nagbibigay ng tubig sa buong rehiyon. Bukod dito, mayroon itong mga kontrata sa pagpapaupa sa 5 iba't ibang kumpanya na nagbabayad ng 67 milyon taon-taon para lamang sa karapatang gumamit ng tubig na iyon. Nakita ko ang kanyang mukha na tuluyang namutla. 67 milyon taon-taon, Mark, bawat taon sa loob ng 8 taon, at ang mga kontratang iyon ay balido hanggang 2035. Kumapit siya sa gilid ng mesa na parang mahihimatay. Ibig sabihin, ang ari-arian na ibinenta mo sa halagang 11 milyon ay nagkakahalaga ng, sa conservative na pagtantiya, 800 milyon. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Pati ang mga ibon sa labas ay tila tumigil sa pag-awit. Tinitigan ako ni Mark na parang sinabi ko lang na tumigil ang pag-ikot ng mundo. Pecos 800 milyon. Ulit niya ng mekanikal. At alam yun ni Melissa? Mark, alam na alam ng iyong minamahal na asawa ang kanyang ginagawa nang piliin niya ang partikular na ari-arian na iyon. 800 milyon. Inulit ni Mark ang mga salita na parang nasa banyagang wika na hindi niya maintindihan. Ang kanyang mukha ay naging kulay abo na nagpaalala sa akin ng kanyang ina ng unang atakihin sa puso. Papa, hindi po ito maaaring totoo. Kung ganoon po kalaki ang halaga ng ari-arian na iyon, bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Umupo ako sa aking upuan, nararamdaman ang bigat ng lahat ng aking mga taon sa aking mga balikat. At para saan mo pa ba kailangan ng impormasyong iyon, Mark? Nang mamatay ang iyong ina, ikaw ay 22 taong gulang at iniisip mo lang na tapusin ang iyong pag-aaral. Nang magpakasal ka, nakatuon ka sa pagbuo ng sarili mong buhay, hindi ka kailanman nagpakita ng tunay na interes sa negosyo ng pamilya. Pero panganay niyo po ako, may karapatan po akong malaman. Karapatan. Ang salita ay lumabas sa aking bibig ng mas malakas kaysa sa aking nilayon. Ang mga karapatan ay kinikita, Mark, hindi ito automatikong minamana. Ang kapatid mong si Pedro
ay nagtatrabaho sa akin sa loob ng 4 taon, natututo ng bawat aspeto ng negosyo. Alam niya ang tunay na halaga ng bawat ari-arian. Nakita ko kung paano nagbago ang kanyang ekspresyon, isang halo ng selos at sama ng loob na agad kong nakilala. Ito ang parehong mukha na ginagawa niya noon nang bata pa sila at nakakakuha si Pedro ng atensyon na itinuturing niyang sa kanya sa karapatan ng pagiging panganay. Alam po ni Pedro ang tungkol sa mga kontrata ng tubig. Tanong niya na may tensyonadong boses. Alam ni Pedro ang lahat ng kailangan niyang malaman at alam din niya na hinding-hindi niya ipagkakanulo ang kanyang pamilya para sa isang babae na halos 2 taon pa lang niyang kakilala. Tumayo si Mark ng marahas, natapon ng kape sa mesa. Hindi po ito patas. Hindi ko po alam na niloloko ako ni Melissa. Seryoso, Mark? Tumayo rin ako. Nararamdaman na ang pasensya na pinanatili ko sa buong pag-uusap ay nagsisimula ng bumigay. Seryoso, tatayo ka sa aking kusina pagkatapos mong ibenta ang aking pinakamahalagang ari-arian sa aking likod at magrereklamo ka sa akin na hindi patas. Akala ko po tama ang ginagawa ko. Akala ko po tinutulungan ko kayo. Tinutulungan ako. Ang tawa na lumabas sa aking lalamunan ay parang ungol ng isang nasaktang hayop. Paano mo ako tinutulungan sa pagbebenta ng aking mga lupain nang hindi ko nalalaman? Paano mo ako tinutulungan sa pagpayag sa asawa mo na pekein ang mga legal na dokumento? Hindi ko po alam na peke po iyon. Sa wakas ay sumigaw ako. Nararamdaman ang mga taon ng pinigilang pagkabigo na lumabas. Dahil mas madali para sa iyo na maniwala sa mga kasinungalingan ni Melissa sa halip na magtanong ng mahirap. Dahil mas madali kumuha ng pera at umiling kaysa harapin ang katotohanan. Lumayo si Mark na parang nasampal. Napuno muli ng luha ang kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito ay may ibang uri ng luha. Hindi na lang ito pagkakasala at takot. Ngayon ay mas malalim na kawalan ng pag-asa. Ang takot ng isang lalaki na nagsisimulang umintindi na nawala na ang lahat sa kanya. Papa, bulong niya, pakiusap, sabihin niyo po sa akin kung ano ang magagawa ko para ayusin ito. Sabihin niyo po sa akin kung paano ko po maibabalik ang tiwala niyo. Lumingon ako sa bintana, tinitingnan ang mga lupain na aking binuo ng sarili kong mga kamay. Bawat ektarya ay kumakatawan sa mga taon ng pagtatrabaho, matinding sakripisyo, walang tulog na gabi, pagpaplano ng kinabukasan ng aking pamilya. At ngayon, dahil sa katangahan ng sarili kong anak, lahat ay nasa panganib. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa lahat ng ito? Tanong ko nang hindi lumilingon. Hindi ang pera, Mark. Hindi rin ang 800 milyon. Ito ay ang sarili kong anak ay nakita ako bilang isang balakid na kailangang alisin. Hindi ko po kayo nakita sa ganoong paraan. Hindi ako lumingon sa kanya. Kung gayon, ipaliwanag mo sa akin kung bakit hindi ka lumapit sa akin bago ka gumawa ng desisyon na ito. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit hindi ka naghintay na magising ako mula sa anesthesia upang konsultahin ako tungkol sa isang napakahalagang bagay. Nanatili siyang tahimik dahil alam namin pareho ang sagot. Sila ni Melissa ay sinadyang naghintay hanggang sa aking pinakamahina na sandali upang isagawa ang kanilang plano. Ang operasyon ay isang Miyerkules. Nagpatuloy ako. Nararamdaman ang bawat salita na puno ng sakit. Nagising ako noong Huwebes ng hapon. Ang mga dokumento ay pinirmahan noong Biyernes. Seryoso? Sasabihin mo ba sa akin na wala ng oras para hintayin ako? Sabi po ni Melissa, napakaliit lang daw po ng pagkakataon na may ibang interes daw po ang mamimili at kung hindi po kami pipirmahan kaagad ay mawawala ang bentahan. Isa pang kasinungalingan, sumabog ako. Hindi ba tila maginhawa na kailangang gawin ang lahat ng ganoon kaapurahan? Hindi ba tila kakaiba na ang iyong asawa ay may lahat ng sagot na handa? Bumagsak muli si Mark sa upuan. Talo. Kailangan ko pong tawagan ng notaryo. Kailangan ko pong kanselahin ang bentahan. Sa anong pera, Mark? Nasaan ang 11 milyon? Sinabi ko sa iyo na dinala ni Melissa ang karamihan para sa honeymoon, ngunit maaari nating gamitin ang natira. Maaari tayong humiram. Hindi mo ba naiintindihan? Putol ko sa kanya.
Hindi ito tungkol sa pagbabalik lamang ng pera. Ang mamimili ngayon ang legal na may-ari ng Hacienda San Sebastian at ginagarantiya ko sa iyo na alam niya kung ano ang binili niya. Sinalpok ng katotohanan si Mark na parang kidlat. Ang mamimili. Kasabwat po siya ni Melissa mula pa sa simula. Siyempre. Talaga bang naniniwala ka na nagkataon lamang na lumabas ka agad ang isang mamimili na handang magbayad ng cash nang hindi nagtatanong? Ngunit kung gayon ito ay pinlano ng matagal bago ang operasyon mo. Sa wakas, sabi ko ng mapait, ang aking matalinong anak na 38 taong gulang ay sa wakas ay naintindihan na siya ay minanipula mula sa unang araw. Niyakap niya ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay. Hinihila ang kanyang buhok sa pagkabigo. Ano po ang gagawin ko? Paano po ako mabubuhay nang alam kong sinira ko ang sarili kong pamilya? Iyan ang tanong na kailangan mong sagutin sa iyong sarili. Sabi ko, nararamdaman ang isang bagay na tumitigas sa loob ng aking dibdib. Ngunit bago ka magsimulang kaawaan ng iyong sarili, mayroon pang isa na kailangan mong malaman. Itinaas niya ang kanyang ulo at ang takot sa kanyang mga mata ay nagsabi sa akin na alam niyang ang pinakamasama ay darating. Ano pa po? Tanong niya na nanginginig ang boses. Hindi nasa Boracay si Melissa para sa kanyang honeymoon. Papa, anong ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, habang ikaw ay nanatili dito na umiiyak at nakakaramdam ng pagkakasala, ang iyong minamahal na asawa ay lumipad ng direkta sa Cayman Islands. Alam mo ba kung bakit? Umiling siya. Bagaman sa tingin ko sa kaibuturan, ay alam na niya. Dahil doon siya nagbukas ng isang offshore bank account, 3 buwan na ang nakakaraan. Isang account kung saan siya nagdeposito ng hindi 11 milyon, kundi 110 milyon. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Tinitigan ako ni Mark na parang sinabi ko lang na tumigil ang grabidad sa paggana. P110 milyon, ulit niya ng mekanikal. Binayaran siya ng mamimili ng 110 milyon ng direkta. Ang P11 milyon na natanggap mo ay tip lamang na pinagsaluhan niya sa iyo upang mapanatili ang maskara. Nakita ko ang kanyang mundo na tuluyang bumagsak. Lahat ng akala niyang alam tungkol sa kanyang kasal, tungkol sa kanyang asawa, tungkol sa kanyang sariling buhay, ay nawala sa isang iglap. Paano? Paano niyo po nalaman ang lahat ng ito? Nagawa niyang magtanong. Ngumiti ako sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang pag-uusap na ito. Ngunit hindi ito isang kaaya-ayang ngiti. Dahil, mahal kong anak, habang ikaw ay bulag na nagtitiwala sa mga kasinungalingan ni Melissa, inimbestigahan ko na ang iyong asawa sa loob ng 6 na buwan. Iniimbestigahan si Melissa. Ang mga salita ay lumabas sa bibig ni Mark na parang ito ang unang pagkakataon na binibigkas niya ang mga ito. Bakit niyo po iniimbestigahan ang asawa ko? Lumapit ako sa cabinet, sa kusina, at kumuha ng pangalawang folder na mas makapal kaysa sa una. Inilagay ko ito sa mesa na may malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa buong silid. Tiningnan ito ni Mark na parang bomba na malapit ng sumabog. Dahil hindi ako umabot ng 68 taong gulang na mangmang, anak, sabi ko. Dahan-dahang binubuksan ang folder. At dahil ang isang babae na bigla na lang lumabas, pinakasalan ang aking milyonaryong anak pagkatapos ng 6 na buwan ng panliligaw at hindi kailanman nagpakita ng tunay na interes na makilala ang pamilya, ay laging gumigising ng aking mga hinala. Hindi po alam ni Melissa na milyonaryo ako nang magkakilala kami. Ay, hindi. Kinuha ko ang unang pahina ng folder. Narito ang ulat ng private investigator na inupahan ko. Si Atr. Gloria Garcia, isang dating pulis, espesyalista sa mga kaso ng panloloko sa kasal. Gusto mo bang basahin ko ang kanyang natuklasan tungkol sa iyong minamahal na asawa? Naging kulay abo ang mukha ni Mark. Uminterrogate po kayo ng private investigator tungkol kay Melissa? Uminterrogate ako ng private investigator, matatag kong itinama. At lumalabas na mayroon akong napakagandang dahilan para gawin iyon. Nagsimula akong magbasa mula sa dokumento. Melissa Ramirez, 32 taong gulang, nagtapos sa Business Administration mula sa isang prestihiyosong universidad sa Maynila tulad ng sinabi niya sa iyo. Ngunit ang hindi niya sinabi sa iyo
ay pinatalsik siya sa huling semestre dahil sa pagpepeke ng mga akademikong dokumento. Nakita ko si Mark na ipinikit ang kanyang mga mata na parang ayaw nang makinig pa, ngunit malayo pa ako sa pagtatapos. Pagkatapos ay nagtrabaho siya sa 3 magkakaibang kumpanya sa pagitan ng 2019 at 2021 at tinanggal sa trabaho sa lahat ng 3 dahil sa malversation at pagpepeke ng mga financial reports. Hindi po ito maaaring totoo, bulong niya ng mahina. Noong 2022, lumipat siya sa aming bayan. Alam mo ba kung bakit? Dahil mayroong restraining order laban sa kanya sa Maynila. Ang kanyang dating nobyo, isang negosyanteng nagngangalang Ricardo Morales, ay inakusahan siya ng pagnanakaw ng 44 milyon mula sa kanyang bank account. Kasinungalingan, ipinakita ko sa kanya ang isang photocopy ng legal na dokumento. Narito ang restraining order at narito ang testimonya ni Ricardo na detalyado kung paano nakuha ni Melissa ang kanyang tiwala, nakuha ang access sa kanyang mga account at nawala kasama ang pera. Kinuha ni Mark ang dokumento na nanginginig ang mga kamay. Paulit-ulit na sinuri ng kanyang mga mata ang mga linya na parang umaasa na magbabago ang mga salita ng himala. Pero ibig sabihin po, lahat ay kasinungalingan mula pa sa simula. Siyempre kasinungalingan iyon. Talaga bang naisip mo na nagkataon lamang na nakilala ka niya sa bar ng pinakamahal na hotel sa bayan? Ang parehong hotel kung saan siya nanatili sa loob ng 2 linggo, nagtatanong tungkol sa pinakamayayamang negosyante sa lugar. Hinayaan kong umupo ang impormasyong iyon bago ako nagpatuloy. Nakita ko kung paano sinisira ng bawat paghahayag ang imahe na mayroon siya sa kanyang kasal, sa kanyang buhay, sa kanyang sarili. Ipagpatuloy ko ang pagbabasa. Sabi ko lumipat sa susunod na pahina. 3 araw pagkatapos kang makilala sa bar, inimbestigahan na ni Melissa ang iyong address, ang halaga ng iyong bahay, ang iyong taunang kita, at ang yaman ng iyong pamilya. Paano po niya nalaman ang lahat ng iyon? Dahil si Attorney Gloria Garcia ay napakagaling sa kanyang trabaho at dahil hindi kasing talino si Melissa sa inaakala niya, nag-iwan siya ng malaking digital trail. Mga paghahanap sa internet tungkol sa mayayamang pamilya sa rehiyon, mga pagtatanong sa registry ng ari-arian. Nag-hire pa nga siya ng serbisyo ng background investigation upang malaman ang lahat tungkol sa iyo bago ang pangalawang date. Tumayo si Mark at nagsimulang maglakad-lakad sa kusina. Ang kanyang paghinga ay naging irregular na parang nagkakaroon siya ng panic attack. Hindi po ito maaaring mangyari, ulit niya nang walang tigil. Hindi po ito maaaring totoo. Mahal niya po ako. Alam ko po, nararamdaman ko po. Ano ang naramdaman mo? Sabi ko nang may sinadya na kalupitan. Ito ay isang mahusay na pagganap. Inaral ni Melissa ng eksakto kung anong uri ng babae ang hinahanap mo, kung ano ang nagpaparamdam sa iyo ng espesyal, kung anong mga emosyonal na pangangailangan ang mayroon ka, at naging siya ang perpektong babae na iyon. Paano po niya nalaman kung anong uri ng babae ang hinahanap ko? Kinuha ko ang isa pang pahina mula sa folder. Dahil sinuri niya ang iyong mga social media profiles sa loob ng ilang buwan. Inaral niya ang lahat ng iyong mga dating kasintahan, sinuri kung anong uri ng mga post ang gusto mo, kung anong mga komento ang ginagawa mo. Gumawa pa nga siya ng mga peking profile upang makipag-ugnayan sa iyo bago ka makilala ng personal. Ipinakita ko sa kanya ang mga screenshot ng mga pag-uusap na mayroon si Melissa sa kanya sa ilalim ng mga pekeng pangalan. Mga pag-uusap kung saan niya sinuri ang kanyang mga gusto, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga kawalan ng seguridad. Ito ang mga pag-uusap na mayroon ka kay Carla Santos at Lucy Reyes sa iba't ibang dating apps noong 2021. Kilala mo ba sila? Kinuha ni Mark ang mga pahina at binasa ang mga ito nang may lumalaking takot. Akala ko po mga tagahanga lang po iyang mga babaeng iyan. Yung kinausap ko po sila sa loob ng ilang buwan bago ko nakilala si Melissa. Lahat sila ay si Melissa, anak. Inaral kanya na parang isang siyentipiko na nag-aaral ng isang specimen sa laboratorio. Nang sa wakas ay nakilala kanya ng nagkataon sa bar. Alam na niya ng eksakto kung ano ang sasabihin
Paano umarte? Anong personalidad ang ipapakita upang mahulog ka sa pag-ibig? Bumagsak si Mark muli sa upuan. Nakakalat ang mga pahina sa harap niya bilang ebidensya ng kanyang sariling kawalang muwang. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin ang lahat ng ito bago ang kasal? Dahil ikaw ang aking anak at umasa ako na mali ako. Pag-amin ko, nararamdaman ang aking boses na medyo nawawala. Umasa ako na marahil lang, tunay mong natagpuan ang pag-ibig at ang aking mga hinala ay pagiging paranoid lamang ng isang overprotective na ama. Pero alam niyo po na delikado siya? Alam niyo po na siya ay isang oportunista at sinungaling? Hindi ko alam na siya ay isang profesional na kriminal hanggang pagkatapos ng kasal. Kinuha ko ang huling seksyon ng mga dokumento. Ito ang natuklasan ni Attorney Gloria pagkatapos na opisyal na maging manugang ko si Melissa. Ano pa po ang mayroon? Tanong niya na talunan ng boses. Mga kontak sa mga property appraiser, mga konsultasyon sa mga abogado na dalubhasa sa real estate law, mga paghahanap kung paano makakuha ng legal na kapangyarihan sa mga ari-arian ng pamilya at ang pinaka-nakakagulat sa lahat, isang lihim na email account kung saan siya nakikipag-ugnayan sa sinasabing mamimili ng hasyenda. Biglang itinaas ni Mark ang kanyang ulo. May access po kayo sa kanyang mga email? May sariling paraan si Attorney Gloria at nagkamali si Melissa sa paggamit ng parehong password para sa maraming account. Ipinakita ko sa kanya ang mga printout ng mga email sa pagitan ni Melissa at isang lalaking nagngangalang Daniel Santos. Mga email na may petsang 3 buwan bago ang aking operasyon. Dito mo makikita kung paano nila pinlano ang buong operasyon. Ipinangako ni Melissa kay Daniel ang access sa Hacienda San Sebastian kapalit ng 110 milyon. Alam na alam ni Daniel ang tunay na halaga ng ari-arian dahil binigyan siya ni Melissa ng mga ilegal na kopya ng lahat ng aking mga kontrata sa pagpapaupa. Paano po niya nakuha ang mga kopya ng inyong mga kontrata? Hinalughog niya ang aking opisina sa bahay isang gabi nang pumunta siya para maghapunan. Habang kami ni Mark ay nag-uusap sa sala, nagkunwari siyang pupunta sa banyo at kinunan ng litrato ang lahat ng mahahalagang dokumento. Napasubsob si Mark sa kanyang mga kamay. Idiota po ako. Isang ganap na idiota. Oo, sabi ko ng walang awa. Ikaw nga. Ngunit ngayon ang tanong ay, ano ang gagawin mo tungkol dito? Itinaas niya ang kanyang ulo at sa unang pagkakataon, mula nang dumating siya ay nakita ko ang isang bagay na parang determinasyon sa kanyang mga mata. Tutulungan ko po kayong mabawi ang hasyenda. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko upang maayos ang pinsala na ginawa ko. Kahit pa nangangahulugang magpapatotoo ako laban sa sarili kong asawa. Hindi mo siya asawa, sabi ko ng matatag ang boses. Ang asawa ko ay hindi kailanman nag-exist. Pagganap lang iyon. Ngumiti ako sa unang pagkakataon na may pag-apruba. Mabuti, dahil iyan mismo ang kailangan nating gawin. Ano po ang kailangan niyo po sa akin? Tanong ni Mark. At sa unang pagkakataon mula nang dumating siya, ang kanyang boses ay parang boses ng lalaking pinalaki ko, matatag, determinado, walang bakas ng kahinaan na naglarawan sa kanya sa buong pag-uusap namin. Tumayo ako at naglakad patungo sa telepono sa kusina. Una, tatawagan natin si Attorney Gloria Garcia. Hindi lang siya ang aking private investigator, siya rin ang aking abogado at mayroon siyang napakagandang balita na ibabahagi sa iyo. Dinial ko ang numero mula sa memorya. Sumagot si Attorney Gloria sa pangalawang ring na parang hinihintay niya ang aking tawag. Roberto, kumusta ang anak mo? Eksakto gaya ng hula mo. Nandito siya kasama ko, lubos na nawasak, ngunit sa wakas ay handang makipagtulungan. Maaari ka bang pumunta? Oras na para ipatupad ang plano. Darating ako sa loob ng 15 to 20 minuto. Sinabi mo ba sa kanya ang tungkol sa bitag na inihanda namin? Hindi pa. Gusto kong hintayin kang dumating upang ipaliwanag ang lahat ng sabay. Perpekto, aalis na ako. Ibinaba ko ang telepono at lumingon kay Mark, na nakatingin sa akin ng ganap na naguguluhan. Anong bitag po? Tanong niya.
Ang bitag na inihanda namin para kay Melissa at sa kanyang kasabwat. Sabi ko, bumalik sa aking upuan. Talaga bang inakala mo na ako pagkatapos ng 40 taon ng pamamahala ng negosyo ay iiwan ang aking pinakamahalagang ari-arian ng walang legal na proteksyon? Hindi ko po maintindihan. Siyempre, hindi mo maintindihan dahil nakikita mo ang sitwasyong ito mula sa pananaw ng biktima. Ngunit hindi ako kailanman naging biktima sa kwentong ito, Mark. Ako ang laging nanghuhuli. Nakita ko kung paano niya pinoproseso ang aking mga salita. Kung paano dahan-dahang nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa pagkalito patungo sa isang bagay na parang paghanga. Sinasabi niyo po sa akin na alam niyo po ang mangyayari. Hindi ko alam ng eksakto kung kailan sila aatake, ngunit alam kong gagawin nila. Kami ni Attorney Gloria ay naghahanda ng bitag na ito sa loob ng ilang buwan. Anong uri ng bitag? Ngumiti ako. Nararamdaman sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo na mayroon akong ganap na kontrol sa sitwasyon. Ang uri ng bitag na nagpapalit sa mga nanghuhuli sa mga nahuhuli. Bago siya makasagot, narinig namin ang tunog ng isang sasakyan na dumating sa driveway. Sa bintana ay nakita ko ang kulay abo na Honda ni Attorney Gloria na nakaparada sa tabi ng sasakyan ni Mark. Nandyan na siya, sabi ko, tumayo upang salubungin siya. Ngayon ay maririnig mo ng eksakto kung paano namin sisirain ang iyong ex-asawa at mababawi hindi lamang ang aking hasyenda, kundi higit pa. Pumasok si Attorney Gloria sa likod na pinto nang hindi kumakatok gaya ng dati niyang ginagawa. Siya ay isang 55 taong gulang na babae, may buhok na kulay asin at paminta, nagupit na boob na propesyonal, matatalim ang mga mata na walang nakakaligtaang detalye. Siya ay naging detective ng pulis sa loob ng 20 taon bago niya binuksan ang sarili niyang kumpanya ng investigasyon. Binati siya ni Mark ng tuyong tango. Ang tindi mo, sabi niya. Mas masama ang pakiramdam ko, pag-amin niya. Mabuti. Ibig sabihin ay sa wakas ay naintindihan mo ang kalubhaan ng iyong ginawa. Nilagay ni Attorney Gloria ang kanyang maleta sa mesa at binuksan ito. Ipinaliwanag ba sa iyo ng iyong ama na iniimbestigahan namin si Melissa bago pa man ang kasal? Opo, ipinakita niya po sa akin ang file. Iyon ay ang pangunahing file lamang, sabi niya, kumukuha ng isang mas makapal na folder. Ito ang kumpletong file ng Operation Nawawalang Hasyenda. Operation Nawawalang Hasyenda. Tinitigan ako ni Mark nang hindi makapaniwala. May pangalan po kayo? Kapag nagpaplano ka ng isang operasyon ng counterintelligence sa loob ng X na buwan, oo, binibigyan mo ito ng pangalan, sagot ni Attorney Gloria ng tuyo. At ang operasyong ito ay isang kumpletong tagumpay. Umupo siya sa harap namin at binuksan ang folder. Una, kailangan mong maintindihan na ang pagbebenta ng Hacienda San Sebastian ay hindi kailanman naging legal. Ipinaliwanag na po iyan ni Papa sa akin. Hindi niya iyan ipinaliwanag ng lubusan. Hindi ito legal. Hindi lang dahil sa pinalsipikan nila ang mga dokumento, kundi dahil ang Hacienda San Sebastian ay technically hindi umiiral. Ilang beses kumurap si Mark. Panloloko, sa wakas ay nasabi niya. Pero Papa, nakita ko ang mga dokumento. Legal po lahat. Ipinaliwanag po sa amin ni Atty. Jaime ang bawat hakbang ng proseso. Yumuko ako, pinag-aralan ang bawat galaw ng aking anak. Pagkatapos ng 4 na dekada ng pagiging ama, natutunan ko na ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay na pagkakasala at ng kinakalkulang manipulasyon. Ang nakita ko sa mukha ni Mark ay purong takot. Ang takot ng isang lalaki na nagsisimulang umunawa na siya ay ginamit bilang piyesa sa isang mas malaking laro. Sabihin mo sa akin ng eksakto kung anong mga dokumento ang pinirmahan mo, utos ko. Pinapanatili ang aking boses na kontrolado, bagaman sa loob ay nakaramdam ako ng isang bagyo ng emosyon. Una po, pinirmahan ko ang isang sinumpaang pahayag na nagsasabing pansamantala kayong may kapansanan dahil sa operasyon. Pagkatapos po ay pumirma ako bilang inyong legal na kinatawan upang pahintulutan ang pagbebenta at sa wakas ay pinirmahan ko ang kontrata sa pagbebenta sa inyong pangalan. Bawat salita ay isang mas malalim na saksak.
At sa anumang pagkakataon ay hindi mo naisip na itanong kung bakit ako, isang lalaki na nagpapatakbo ng sarili kong negosyo sa loob ng mga dekada, ay mangangailangan ng aking anak upang gumawa ng mga desisyon sa pananalapi para sa akin. Sabi po ni Melissa, normal lang daw po iyon sa mga kaso ng emergency medical, na legal na proteksyon daw po iyon para hindi po ipatong ng mga ospital ang mga ari-arian kung sakaling lumagpas sa kontrol ang mga gastos sa medisina. Mga gastos sa medisina. Tumawa ako ng mapait. Mark, mayroon akong pribadong medical insurance sa loob ng 20 taon. Ang gastos sa aking operasyon ay lubos na sakop. Nakita ko ang kanyang mukha na mas lalong nasira. Bawat sagot na ibinibigay ko sa kanya ay sinisira ang isa pa sa mga maingat na binuong kasinungalingan na ginamit ni Melissa upang manipulahin siya. Ngunit ipinakita niya po sa akin ang mga resibo ng ospital, bulong niya ng mahina. Nakasulat po doon na mayroong mga extraordinary expenses na hindi sakop ng insurance. Mga resibo na maginhawang ipinakita sa iyo ng asawa mo. Mga resibo na hindi man lang nakapangalan sa akin. Yumuko siya ng malungkot. Nakapangalan po sa pamilya. Sabi po ni Melissa, ganun daw po ang paghawak ng ospital sa mga ganitong kaso. Tumayo ako ulit at naglakad patungo sa drawer kung saan ko inilalagay ang aking mahahalagang dokumento. Kumuha ako ng folder at inilagay sa mesa sa harap ni Mark. Narito ang totoong mga resibo ng ospital, sabi ko, binubuksan ang folder. Tulad ng nakikita mo, lahat ng gastos ay sakop ng aking insurance. Ang kabuuang halaga na binayaran ko mula sa aking bulsa ay 8,000 para sa karagdagang gamot. Kinuha ni Mark ang mga dokumento na nanginginig ang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay sinuri ang bawat linya, bawat numero, na parang binabasa niya ang kanyang sariling hatol ng kamatayan. Hindi po ito maaaring mangyari, bulong niya. Ang mga resibo po na ipinakita sa akin ni Melissa ay para sa 11 milyon. Mga peking resibo, Mark, ginawa partikular upang bigyang katwiran ang pagkaapurahan ng pagbebenta ng aking ari-arian. Bigla siyang tumayo, bumagsak ang upuan ng malakas. Nagsimula siyang maglakad-lakad sa kusina, hinahaplos ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga kamay, tulad ng ginagawa niya noong binata pa siya kapag may nagawa siyang masama. Kailangan ko po siyang tawagan, sabi niya, kinuha ang kanyang cellphone. Kailangan ko pong tanungin siya tungkol dito. Dapat may paliwanag. Siyempre, sabi ko nang may pagkamahinahon, tawagan mo ang asawa mo na nag-e-enjoy sa magagandang dalampasigan gamit ang pera mula sa mapanlinlang na bentahan. Sigurado akong mayroon siyang perpektong lohikal na paliwanag para sa lahat ng ito. Diniyal niya ang numero ni Melissa na nanginginig ang mga daliri at naghintay ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Hindi po sumasagot, bulong niya. Sinubukan ulit. Napakahiwaga, puna ko ng may pagkamahinahon. Ang isang babae na katatapos lang gumawa ng pandaraya ay ayaw makipag-usap sa telepono. Nakakagulat. 5 beses pa niyang sinubukan. Bawat tawag ay direktang napupunta sa voicemail. Sa wakas ay sumuko siya at muling bumagsak sa upuan. Nakasubsob ang ulo sa kanyang mga kamay. Papa? Sabi niya na nanginginig ang boses. Kung totoo ang sinasabi niyo, kung gayon nagkasala po ako. Hindi lang ikaw nagkasala, Mark. Ipinagkanulo mo ang sarili mong ama. Ibinenta mo ang yaman ng iyong pamilya upang tustusan ang mga kapritso ng isang babae na nagsisinungaling sa iyo mula nang makilala mo siya. Nagsimulang umagos muli ang luha mula sa kanyang mga mata. Ano po ang gagawin ko? Paano ko po aayusin ito? Umupo ako sa tapat niya ulit. Nararamdaman ang pagkabiyak ng aking puso habang nakikita ko ang aking anak na nawasak. Una, sabi ko ng mahinahon, ikukwento mo sa akin ang lahat ng alam mo tungkol sa operasyong ito. Bawat detalye, bawat pag-uusap, bawat dokumentong pinirmahan mo. At kapag sinabi kong lahat, ang ibig kong sabihin ay lahat. Tumango siya ng walang pag-asa. Ipinapangako ko po, Papa. Ikukwento ko po ang lahat-lahat. Pangalawa, tutulungan mo akong ayusin ang gulo na ito dahil ginagarantiya ko sa iyo
na hindi ko hahayaan na manatili ang aking ari-arian sa kamay ng mga manloloko. Pero nagastos na po ang pera, bulong ni Melissa. Tinala niya po ang halos lahat para sa honeymoon. 1.6 milyon na lang po ang natira na ginamit namin para bayaran ang mga utang sa bahay. Ay, mahal kong anak, sabi ko, nakaramdam ng malamig ng ngiti na nabubuo sa aking mga labi. Kung naniniwala ka na dinala lamang ni Melissa ang pera para sa honeymoon, ibig sabihin ay wala kang naintindihan sa kung ano talaga ang nangyayari dito. Lumaki ang kanyang mga mata. Anong ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, habang iniisip mo na nagbebenta ka ng isang hasyenda na nagkakahalaga ng 11 milyon, alam na alam ni Melissa na nagbebenta siya ng isang ari-arian na nagkakahalaga ng higit pa sa iyon. Gaano po kalaki? Tinitigan ko siya ng matagal. Ang aking anak, ang aking panganay, nakaupo sa aking kusina na may luha sa kanyang mga mata at takot sa kanyang puso. Dumating na ang oras upang malaman niya ang buong katotohanan. Ang katotohanan na magpapabago sa lahat ng magpakailanman. Mark, sabi ko ng dahan-dahan, ang Hacienda San Sebastian ay hindi lamang basta ari-arian, hindi lamang lupa para sa mga baka o pananim. Ano po ito? Ito ang puso ng buong imperyo ko. Sa ilalim ng tila walang saysay na lupa na iyon, ay may 3 balon ng tubig sa ilalim ng lupa na nagbibigay ng tubig sa buong rehiyon. Bukod dito, mayroon itong mga kontrata sa pagpapaupa sa 5 iba't ibang kumpanya na nagbabayad ng 67 milyon taon-taon para lamang sa karapatang gumamit ng tubig na iyon. Nakita ko ang kanyang mukha na tuluyang namutla. 67 milyon taon-taon, Mark, bawat taon sa loob ng 8 taon, at ang mga kontratang iyon ay balido hanggang 2035. Kumapit siya sa gilid ng mesa na parang mahihimatay. Ibig sabihin, ang ari-arian na ibinenta mo sa halagang 11 milyon ay nagkakahalaga ng, sa conservative na pagtantiya, 800 milyon. Anong ibig niyong sabihin na hindi ito umiiral? Ang ibig kong sabihin, 6 na buwan na ang nakakaraan nang magsimula kaming maghinala na susubukan ni Melissa ang isang bagay na tulad nito. Legal na hinati ng iyong ama ang ari-arian sa 3 magkakaibang parcel. Ang Hacienda San Sebastian, na lumilitaw sa mga pampublikong record, ay isa lamang sa mga parcel na iyon, ang pinakamababang halaga. Lumingon ako sa aking anak, tinatamasa ang kanyang ganap na pagkabigla. Ang mga balon ng tubig at ang milyon-milyong kontrata ay nasa 2 iba pang parcel na nakarehistro sa ilalim ng iba't ibang pangalan ng kumpanya. Mga pangalan ng kumpanya, mga kumpanya na partikular kong nilikha upang protektahan ang pinakamahalagang ari-arian, paliwanag ko. Epektibong ibinenta ni Melissa ang 30 hektarya ng pastulan na walang gaanong halaga sa komersyal, nagpatuloy si Atingja. Gloria sa pagpapaliwanag. Ang sinasabing mamimili, si Daniel Santos, ay naniniwala na bumibili siya ng access sa mga balon ng tubig, ngunit legal lamang siyang bumili ng lupa para sa mga baka. Kung gayon, hindi po niya nakuha ang mga milyon? Oo, nakuha niya, sabi ni Ate Gloria na may matinding ngiti. Binayaran ni Daniel si Melissa ng 110 milyon para sa isang ari-arian na sa katunayan ay nagkakahalaga ng 11 milyon na akala mo. Ang manloloko ay niloko. Ngunit ang pera ay nawawala pa rin. Hindi eksakto. Kinuha ni Attorney Gloria ang isa pang dokumento. Makikita mo, kapag ang isang transaksyon ay nakabatay sa panloloko at pagpeke ng mga dokumento, ang lahat ng kaugnay na ari-arian ay maaaring i-freeze at mabawi. Anong ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, 3 araw na ang nakalipas sa utos ng korte, ni-freeze namin ang offshore account ni Melissa sa Cayman Islands. Ang 110 milyon ay ligtas na nasa legal na kustodiya hanggang sa malutas ang kaso. Hindi makapagsalita si Mark, nakatingin lamang sa pagitan namin ni Attorney Gloria na parang kami ay mga alien nagsasalita ng hindi maintindihan na wika. Ano pa? Nagpatuloy si Attorney Gloria. Isang investigasyon ng federal para sa money laundering.
Nang suriin ng FBI ang kanyang mga bank account para sa aming kaso, nakahanap sila ng ebidensya ng iba pang ilegal na operasyon. Investigasyon ng federal. Ang asawa mo ay hindi lang isang simpleng manloloko, Mark, sabi ko. Naging kasabwat siya nang hindi nalalaman ng isang mataas na antas na kriminal na nasa ilalim ng pagmamanman ng FBI sa loob ng 2 taon. Ginamit ni Daniel ang 110 milyon na ibinayad niya kay Melissa para maglaban ng pera mula sa mga drug cartel, dagdag ni Atty. Gloria. Ngayon silang dalawa ay iniimbestigahan para sa isang dosenang federal na krimen. Arestado na po ba si Melissa? Hindi pa, ngunit hindi dahil sa hindi namin alam kung nasaan siya, ngumiti si Atty. Gloria. Alam na alam namin kung nasaan ang iyong minamahal na ex-asawa. Saan po? Sa isang luxury suite sa Georgetown, Cayman Islands, nang hindi niya nalalaman na ang lahat ng kanyang mga kilos ay binabantayan ng mga ahente ng federal na internasyonal. Biglang tumayo si Mark. Mga ahente ng federal? Paano po nasangkot ang mga ahente ng federal dito? Dahil si Daniel Santos ay higit pa sa isang simpleng manloloko, paliwanag ko. Siya ang money launderer ng isa sa pinakamalaking drug cartel sa Colombia. At si Melissa, nang hindi nalalaman, ay naging kasabwat niya. At nang gamitin ni Daniel ang pera mula sa pagbebenta para sa kanyang mga operasyon ng laundering, automatikong ginawa niya si Melissa na bahagi ng isang internasyonal na kriminal na pagsasabwatan, dagdag ni Atty. Gloria. Ito ay surreal, bulong ni Mark, umupo muli. Sinasabi niyo po sa akin na hindi lang ako niloko ng asawa ko, kundi kasabwat na siya ngayon ng mga drug trafficker? Ex-asawa, matatag kong itinama. At oo, iyan mismo ang sinasabi namin sa iyo. Isinara ni Atty. Gloria ang isang folder at binuksan ang isa pa. Ngunit narito ang bahagi na talagang interesado ka, Mark, ang bahagi kung saan ka makakatulong na magdala ng hustisya. Ano po ang kailangan niyo po sa akin? Susubukan kang kontakin ni Melissa sa susunod na 48 oras, sabi ni Atty. Gloria. Sinasabi sa amin ng aming mga pinagkukunan na kinakabahan siya dahil hindi niya ma-access ang kanyang bank account. Paano po ninyo nalaman iyon? Dahil ina-intercept namin ang kanyang mga komunikasyon sa loob ng 1 linggo. Bawat tawag, bawat mensahe, bawat pagtatangka na mag-access sa internet ay binabantayan ng mga ahente ng federal at kapag tinawagan kanya, nagpatuloy ako. Susubukan kaniyang kumbinsihin na lahat ay isang misunderstanding. Mangangako siya na maibabalik niya ang pera, na malulutas niya ang lahat. At ano po ang dapat kong gawin? Sumunod ka lang sa kanya, sagot ni Atty. Gloria. Paniwalain mo siya na nagtitiwala ka pa rin sa kanya. Ipaamin mo sa kanya ang lahat sa telepono. Isang recorded na pag-amin. Isang recorded na pag-amin na magtatakda ng kanyang kapalaran at ng kay Daniel Santos. Habang buhay, kinumpirma ko. Matagal kaming tiningnan ni Mark. At kung gagawin ko po ito, mababawi po ba talaga namin ang hasyenda? Anak, sabi ko, inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Kapag natapos natin ang operasyong ito, hindi lang natin mababawi ang hasyenda, mababawi natin ang milyon-milyon, kasama ang mga pinsala, kasama ang mga ari-arian na mawawala kay Daniel Santos kapag siya ay inaresto. Magkano po ang pinag-uusapan natin? Ngumiti si Atty. Gloria. Sa konserbatibong pagtantiya, humigit kumulang 670 milyon. 670 milyon. Inulit ni Mark ang mga salita na parang isang magic na dasal. Paano po posibleng mabawi ang ganoon kalaking pera? Nagbukas si Atty. Gloria ng bagong seksyon ng mga dokumento. Kapag ang isang tao ay gumawa ng panloloko gamit ang iyong mga ari-arian bilang basehan para sa mga kriminal na operasyon, pinapayagan ka ng batas na maghabol hindi lamang sa orihinal na halaga, kundi pati na rin sa lahat ng mga benepisyo na iligal nilang nakuha sa pamamagitan ng mga batas ng RICO. Bukod pa rito, dagdag ko, mayroon si Daniel Santos ng malaking ari-arian na kumpiskahin kapag siya ay inaresto. Isang penthouse sa Makati na nagkakahalaga ng 165 milyon, isang yate na nagkakahalaga ng 110 milyon at mga bank account sa 3 magkakaibang bansa. At dahil si Melissa ang kanyang direktang kasabwat sa orihinal na panloloko,
na nagpapagana sa lahat ng iba pa. Legal na may karapatan kami sa isang bahagi ng mga ari-arian na iyon sa ilalim ng mga batas ng civil forfeiture, paliwanag ni Attorney Gloria. Hinaplos ni Mark ang kanyang buhok. Ito ay parang pelikula. Hindi ako makapaniwala na nangyayari ang lahat ng ito. Kung gayon maniwala ka, sabi ko ng matatag, at maghanda ka dahil sa susunod na mga oras ay ganap na magbabago ang iyong buhay. Na parang pinatawag ng aking mga salita, nagsimulang tumunog ang cellphone ni Mark. Nagulat kaming tatlo. Si Attorney Gloria ang unang nag-react. Sino iyan? Tanong niya, lumapit upang makita ang screen. Tiningnan ni Mark ang telepono at namutla. Si Melissa po. Perpekto, bulong ni Ate Awang. Gloria, kumukuha ng maliit na aparato mula sa kanyang maleta. Mas maaga ito kaysa sa inaasahan namin, ngunit handa kami. Ano po iyan? Tanong ni Mark. Itinuro ang aparato. Isang profesional na call recorder, ganap na legal kapag ang isa sa mga partido ay pumayag sa pagre-record. Kinonekta ni Atikawas. Gloria ang aparato sa telepono. Handa ka na ba para dito? Hindi ko po alam ang sasabihin ko. Sundin mo lang ang agos, sabi ko. Umupo sa tabi niya. Kumilos ka na parang nasaktang asawa, mas naguguluhan kaysa sa galit. Hayaan mo siyang magsalita. Hayaan mo siyang magpaliwanag. Kung mas marami siyang sasabihin, mas mabuti para sa atin. Nagpatuloy sa pagtunog ang telepono. Tiningnan ako ni Mark na may takot sa kanyang mga mata. Hindi ko po kaya. Paano po kung masira ko ang lahat? Hindi mo masisira ang anuman, tiniyak ko sa kanya. Tandaan mo lang, mas kailangan kanya kaysa sa kailangan mo siya. Ngayon ay desperado siya, tumango si Attorney Gloria. Sagutin mo, ilagay mo sa speakerphone. Sa nanginginig na mga kamay, sinagot ni Mark ang tawag at inactivate ang speakerphone. Mark, mahal ko, sa wakas sumagot ka na. Ang boses ni Melissa ay matalim, kinakabahan. Kanina ko pa po kayo tinatawagan. Hello, Melissa, sagot ni Mark. Ang kanyang boses ay kapansin-pansing tensyonado. Kumusta ang honeymoon mo? Nagkaroon ng paghinto. Mark, kailangan nating mag-usap tungkol sa isang mahalagang bagay. Ikaw lang ba diyan? Ginawa ako ni Attorney Gloria ng senyas. Ibinulong ko kay Mark. Sabihin mo oo. Oo, ako lang. Ano po ang nangyari? Mukha po kayong nag-aalala. Tungkol po sa bentahan ng hasyenda. May problema po. Anong uri po ng problema? Uri po, ang pera, Mark. Hindi ko po ma-access ang pera. Nagpalitan kami ng tingin ni Attorney Gloria. Eksakto gaya ng hula namin. Anong ibig niyong sabihin na hindi niyo po ma-access ang pera? Tanong ni Mark, sinusunod ang aming script. Naka-freeze po ang bank account. Sabi po ng bangko, may investigasyon daw po, pero hindi po nila ipinapaliwanag kung tungkol saan. Anong bank account? Ginawa ni Mark ang perpektong tanong. Isa pang mas mahabang paghinto sa pagkakataong ito. Mark, mayroon po akong hindi sinabi sa inyo tungkol sa pera mula sa bentahan. Na hindi niyo po sinabi sa akin? Ang mamimili po ay gustong gawin ang pagbabayad sa ibang paraan para sa mga kadahilanan ng buwis. Naiintindihan niyo po? Humiling po siya na magbukas ako ng espesyal na account para matanggap ang pera. Ngumiti si Attorney Gloria at itinaas ang kanyang hinlalaki. Hinuhukay ni Melissa ang sarili niyang libingan. Espesyal na account, saan po? Pinilit ni Mark. Sa Cayman Islands, pero legal po iyon, mahal ko. Paraan lang po iyon ng paghawak ng malalaking transaksyon para sa mga kadahilanan ng buwis. Melissa, magkano po ang pera sa account na iyon? Katahimikan. Isang katahimikan na napakatagal na akala ko ay naputol na ang tawag. Melissa, nandyan ka pa ba? Oo, nandito ako, Mark. Kailangan mong magtiwala sa akin. Mas marami ang pera kaysa sa orihinal kong sinabi sa iyo. Gaano po kalaki? Ang mamimili ay sobrang sabik na isara ang deal, kaya nag-alok siya ng mas maraming pera, higit pa. Gaano po kalaki, Melissa? Itinaas ni Mark ang kanyang boses at hindi ito pagganap. Ang tunay na galit ay lumalabas. 110 milyon, Mark. Pero maaari ko pong ipaliwanag ang lahat.
110 milyon. Tumayo si Mark at naglakad-lakad. Sinasabi niyo po sa akin na nakakuha kayo ng 110 milyon at wala po kayong sinabi sa akin. Sasabihin ko po sana sa inyo pagbalik ko. Gusto ko po sana kayong sorpresahin. Akala ko po magagamit natin ang pera na iyon para bumili ng mas malaking bahay, para magkaroon ng kinabukasan na laging nating pinapangarap. Mabilis na isinulat ni Ate Gloria sa papel. Tanungin mo siya kung bakit naka-freeze ang account. Melissa, kung legal po ang lahat gaya ng sinasabi niyo, bakit po naka-freeze ang account? Hindi ko po alam, mahal ko, kaya po ako tumatawag sa inyo. Kailangan ko po kayong pumunta dito para tulungan akong ayusin ito. Pumunta saan? Sa Cayman Islands. Maaari natin itong ayusin ng magkasama. Mahigpit na umiling si Attorney Gloria at isinulat, Hindi ako makakapunta ngayon, Melissa. Bumalik na si Papa mula sa ospital at kailangan niya ng pangangalaga. Sabi ng mga doktor, kailangan niya ng ilang linggong pagpapagaling. Bumalik na po ang tatay niyo. Kumusta po siya? Ang pag-aalala sa kanyang boses ay tila ganap na peke. Ginawa ni Attorney Gloria ang isang gesture ng pagkasuklam. Ayos lang po siya, pero mahina pa po. Sabi po ng mga doktor, kailangan niya ng ilang linggong pagpapagaling. Siyempre. Alam mo na po ang tungkol sa bentahan. Mabilis na isinulat ni Attorney Gloria, sabihin mong oo at obserbahan ang kanyang reaksyon. Oo, sinabi ko sa kanya. Hindi po niya nagustuhan na gumawa kami ng desisyon nang hindi siya kinukonsulta. Ano po ang eksaktong sinabi niya? Galit po siya. Sabi niya po, mas mahalaga daw po ang Hacienda San Sebastian kaysa sa akala namin. Mas mahalaga? Paano? Hindi po siya nagbigay ng detalye. Sabi niya lang po, mayroon siyang espesyal na plano para sa ari-arian na iyon. Nagkaroon ng isa pang mahabang katahimikan. Naigawa ko si Melissa na pinoproseso ang impormasyong ito. Nagtatanong kung gaano talaga ang alam namin. Mark, kailangan ko po kayong tanungin at kailangan pong maging ganap kayong tapat sa akin. Ano po? Naghinala po ba ang tatay niyo tungkol sa atin? Tungkol sa bentahan? Nagpalitan kami ng tingin ni Attorney Gloria. Ito ang tanong na hinihintay namin. Bakit po ninyo iyan tinatanong? Dahil may kakaiba pong nangyayari dito. Ang bangko ay nagtatanong sa akin ng kakaiba. Mga tanong tungkol sa pinagmulan ng pera, tungkol sa aking relasyon sa iyo, tungkol sa iyong pamilya. Anong uri po ng mga tanong? Sa tingin ko po may nag-ulat na suspicious ang transaksyon. Isinulat ni Attorney Gloria. Tanungin mo siya kung sino sa tingin niya ang nag-ulat nito. Sino po sa tingin niyo ang nakagawa niyan? Isang tao lang po ang maiisip ko na may ganoong kaalaman tungkol sa ating mga gawain at ganoong kapangyarihan upang magdulot ng problema. Sino po? Ang tatay niyo, Mark. Sa tingin ko po alam ng tatay niyo ang gagawin natin at naghanda siya ng isang uri ng bitag. Tiningnan ako ni Mark na may tunay na paghanga. Sa tingin niyo po kayang gawin ng tatay ko ang ganoong bagay? Mas matalino ang tatay niyo kaysa sa iniisip nating lahat at sa tingin ko ay minamaliit natin kung gaano karami ang alam niya tungkol sa negosyo at batas. Itinaas ni Attorney Gloria ang kanyang hinlalaki ulit. Inaamin ni Melissa ang kanyang pagkakasala at kinikilala na ito ay isang premeditated na operasyon. Melissa, sinasabi niyo po sa akin na alam na po ng tatay ko ang gagawin niyo? Hindi. Well, oo, pero hindi tulad ng tunog. Gusto ko lang maging handa kung sakaling magkaroon ng pagkakataon. Pagkakataon para saan? Para siguruhin ang ating kinabukasan, Mark. Para hindi na tayo umasa sa tatay mo ng magpakailanman. Umasa sa tatay ko? May sarili po akong trabaho, sarili kong pera. Pero hindi po iyon sapat para sa uri ng buhay na nararapat sa atin. May milyon-milyon ang tatay mo, Mark. Milyon-milyon na balang araw ay sa iyo rin naman. Isinulat ni Attorney Gloria. Ipaamin mo ang pagpepeke, Melissa. Kailangan kong sabihin mo sa akin ang totoo tungkol sa isang bagay. Ano po? Lahat po ba ng dokumentong pinirmahan ko ay totoo? Paghinto. Bakit po ninyo iyan tinatanong? Dahil sabi po ng tatay ko hindi po siya kailanman pumirma ng power of attorney. Naguguluhan po ang tatay mo, mahal ko. Ang epekto ng anesthesia ay maaaring tumagal ng ilang linggo.
Sigurado po ba kayo na totoo ang dokumentong iyon? Bakit po kayo nagdududa sa akin ngayon? Nilalagyan po kayo ng tatay niyo ng ideya sa ulo. Ngumiti si Atianer Gloria at isinulat, "Perpekto." Inaamin niya na ito ay isang pagpepeke ng hindi direktang sinasabi. Hindi sa nagdududa ako sa iyo, Melissa. Nagpatuloy si Mark, sumusunod sa mga nakasulat na tagubilin ni Atianer Gloria. Pero gusto po ng tatay ko makita ang orihinal na dokumento. Sabi po niya kailangan po niyang i-verify ang pagiging tunay nito para sa kanyang sariling legal na record. Bakit po niya gustong i-verify ang isang bagay na siya mismo ang pumirma? Dahil sabi po niya, hindi po niya naaalala ang pagpirma nito at kilala niyo po ang tatay ko. Napakadetalyado po niya sa kanyang mga dokumento. Nagkaroon ng isang napakahabang katahimikan na akala ko ay ibinaba na ni Melissa ang telepono. Sa wakas ay bumalik ang kanyang boses, ngunit iba ang tunog, mas maingat, mas kalkulado. Mark, sa tingin ko po nagpapanggap lang ang tatay niyo na hindi naaalala para guluhin tayo. Bakit po niya gagawin iyon? Dahil hindi po niya ako kailanman nagustuhan. Mula pa sa araw na nagkakilala tayo, laging iniisip niya na hindi ako sapat na magaling para sa iyo. Isinulat ni Atianer Gloria, tanungin mo siya, nasaan ang orihinal na dokumento? Nasaan po ang orihinal na dokumento? Maaari po nating ipakita sa kanya at ayusin ang lahat ng pagkalito na ito, sabi ni Mark. Nasa ligtas po na lugar ang dokumento. Bago pa po kayo nagpakasal sa akin, bago pa tayo magkakilala, mahal kong asawa, talaga bang naniniwala ka na nagkataon lang na nagpakita ako sa particular na bar na iyon, sa particular na gabing iyon, na nakasuot ng eksaktong uri na gusto mo? Mark, inaral ko kayo sa loob ng 3 buwan bago ang ating unang date. Alam ko na pumupunta kayo sa bar na iyon tuwing Biyernes pagkatapos ng trabaho. Alam ko na katatapos mo lang makipaghiwalay sa iyong dating nobya. Alam ko na mayroon kang tendensyang mahulog kaagad sa pag-ibig sa mga babaeng tila mahina at independent ng sabay. Hinawakan ako ni Atianer Gloria sa braso at bumulong. Mas mabuti ito kaysa sa inaasahan namin. Lahat po ba ay kasinungalingan? Tanong ni Mark na nanginginig ang boses. Hindi lahat. Nasiyahan ako sa ilang sandali kasama ka. Ikaw ay isang mabuting lalaki, Mark. Masyadong mabuti. Masyadong mapagtiwala. Masyadong madaling manipulahin. At ang kasal ay kinakailangan upang magkaroon ng legal na access sa mga dokumento ng iyong pamilya. Ang isang nobya ay maaaring magtanong ng maraming katanungan, ngunit ang isang asawa ay may legal na karapatan. Tiningnan ako ni Mark na may luha sa kanyang mga mata. Tumango ako ng tahimik, binibigyan siya ng lakas upang magpatuloy. Gaano katagal niyo po pinaplano na nakawin ang hasyenda? Hindi ito pagnanakaw, ito ay matalinong negosyo at pinaplano ko na ito mula pa sa araw na pinakasalan kita. Ang operasyon ng tatay mo ay nagpabilis lamang sa timeline. Paano niyo po nalaman ang tungkol sa mga kontrata ng tubig? Dahil hindi tulad mo, inimbestigahan ko ng lubusan ang yaman ng iyong pamilya bago ako sumali sa kanila. Nag-hire ako ng sarili kong private investigator. Sinuri ko ang mga pampublikong record. Kinausap ko ang mga empleyado ng hasyenda. Isinulat ni Atianer Gloria, tanungin mo siya tungkol kay Daniel. Daniel, gaano katagal mo po talaga siya kilala? Si Daniel, at ako ay naging magkasosyo sa loob ng 2 taon. Siya ay dalubhasa sa pagtukoy ng mga undervalued rural properties na may potensyal na pagpapaunlad. Kasosyo sa ano po? Sa iba't ibang negosyo. Ang hasyenda ng tatay mo ay isa lamang sa maraming proyekto. Mga proyekto ng panloloko. Mga proyekto ng matalinong pagkuha ng anong ligtas na lugar? Nasa isang safe deposit box sa bangko kasama ang iba pang mahahalagang dokumento ng tatay niyo. Nagpalitan kami ng tingin ni Atianer Gloria na hindi makapaniwala. Gumagawa si Melissa ng mga kasinungalingan sa real time, hinuhukay ang sarili niyang libingan ng mas malalim sa bawat salita. Anong bangko po? Pinilit ni Mark. First National sa sentro. Binigyan po ako ng tatay niyo ng access sa kanyang safe deposit box.
bago ang operasyon. Binigyan po ako ng tatay ko ng access sa kanyang safe deposit box. Tumataas ang boses ni Mark. Kailan po nangyari ito? Nangyari po iyon isang araw, bago ang operasyon. Sabi po niya kung sakaling magkaroon ng emergency, dapat may isang miyembro ng pamilya na may access sa kanyang mahahalagang dokumento. Mabilis na isinulat ni Atty. Gloria, walang ganoong safe deposit box. Wala kailanman ang tatay mo niyan. Melissa, sigurado po ba kayo na First National sa sentro? Dahil ang tatay ko po ay laging gumagamit ng Wells Fargo. Paghinto. Oo, tama ka. Nagkamali ako. Wells Fargo nga. At nasa iyo po ba ang mga susi? Oo, may kopya po ako ng mga susi. Umiling si Atty. Gloria at isinulat. Kasinungalingan pagkatapos ng kasinungalingan. Magpatuloy ka sa pagpilit. Maaari po ba kayong pumunta sa bangko bukas at dalhin ang dokumento para maipakita namin sa tatay ko at ayusin ang lahat? Mark, hindi po ako makakabalik ngayon. Kailangan ko pong ayusin muna ang problema sa bank account. Anong problema po eksakto? Kung legal po ang lahat, dapat madali lang ayusin. Komplikado po, mahal ko. Ang bangko po ay nagtatanong tungkol kay Daniel, ang mamimili. Anong uri po ng mga tanong tungkol kay Daniel? Nagtatanong tungkol po sa kanyang financial background, tungkol po sa kanyang iba pang mga transaksyon. Mukhang iniimbestigahan po siya para sa isang bagay. Ngumiti si Atty. Gloria at itinaas ang kanyang dalawang hinlalaki. Kagagaling lang ni Melissa na umamin na alam niya na may legal na problema si Daniel. Iniimbestigahan? Bakit po? Tanong ni Mark. Hindi po ako sigurado. Mayroong po kasing irregularities sa kanyang negosyo. Melissa, alam niyo po ba ang tungkol sa mga irregularities na ito nang makipag-deal kayo sa kanya? Siyempre hindi po. Paano ko po malalaman? Isinulat ni Atty. Gloria. Tanungin mo siya kung paano niya nakilala ng eksakto si Daniel. Paano po niyo nakilala ng eksakto si Daniel? Sinabi ko na po sa inyo kanina, sa pamamagitan ng isang kakilala. Anong kakilala? Isang taong nakilala ko po sa dati kong trabaho. Aling trabaho? Akala ko po nagtatrabaho kayo sa administrasyon sa isang maliit na kumpanya. Isa pang mahabang paghinto. Oo, tama yan. Kung gayon, paano ka nakakonekta sa trabahong iyon sa isang taong nakakakilala ng mga milyonaryong mamimili ng hasyenda? Mark, bakit po ninyo ako tinatanong na parang kriminal? Hindi ko po kayo tinatanong. Sinusubukan ko lang po maintindihan kung paano tayo napunta sa sitwasyong ito. Simple lang ang sitwasyon. Nakagawa po ako ng magandang deal. Ang pera po ay pansamantalang nakaharang dahil sa mga rason ng burokrasya at ang tatay niyo po ay sumusubok na magdulot ng problema dahil ayaw niya po na gumawa tayo ng mga desisyon ng mag-isa. Isinulat ni Atty. Gloria, ipaamin mo kung gaano karami ang alam niya tungkol kay Daniel. Seryoso, Melissa, kailangan mong maging ganap na tapat sa akin. Gaano katagal mo na po kilala si Daniel? Bakit po mahalaga iyan? Dahil kung ang deal na ito ay magiging legal na problema, kailangan kong malaman ang lahat ng detalye. Kilala ko po siya sa loob ng ilang buwan, marahil 4 o 5. 4 o 5 buwan. Pero, hindi po ba sinabi niyo po na kinontak niyo po siya nang magkasakit si Papa? Oo. Well, kinausap ko po siya dati, casually, tungkol sa merkado ng ari-arian sa pangkalahatan. Kinausap mo po ba siya tungkol sa mga ari-arian ng tatay ko? Marahil po nabanggit ko na ang pamilya niyo po ay may lupain sa rehiyon. Isinulat ni Atty. Gloria, perpektong pag-amin ng premeditation at nagpakita ng partikular na interes sa mga lupain ni Papa. Nagpakita po siya ng interes sa mga rural na ari-arian sa pangkalahatan. Melissa, sinabi niyo po ba sa kanya ng partikular ang tungkol sa Hacienda San Sebastian? Maaaring nabanggit ko iyon. Kailan po niyo iyan nabanggit? Hindi ko po maalala kung kailan eksakto. Bago po ba o pagkatapos ng operasyon ni Papa? Ganap na katahimikan. Isang katahimikan na napakatagal na tiningnan ni Mark ang telepono upang matiyak na hindi naputol ang tawag. Melissa, nandyan ka pa ba?
Oo, nandito ako, Mark. Hindi ko maintindihan kung bakit mahalaga ang mga detalyeng ito ngayon. Mahalaga po iyan dahil kailangan kong maintindihan kung ito ay pinlano o kung ito ay isang kusang desisyon. Ito ay isang pagkakataon na lumabas sa panahon ng kagipitan, isang krisis sa pamilya, wala ng iba. Isinulat ni Ati. Gloria, tanungin mo siya tungkol sa 110 milyon kumpara sa 11 milyon. Melissa, mayroon po akong hindi maintindihan tungkol sa pera. Anong hindi mo maintindihan? Sinabi niyo po sa akin na ang ari-arian ay nabenta sa halagang 11 milyon. Ngunit ngayon ay sinasabi niyo po na may 110 milyon sa account. Ipinaliwanag ko na po sa inyo na nag-alok ang mamimili ng mas maraming pera kaysa sa orihinal na napagkasunduan. Kailan po siya nag-alok ng mas maraming pera? Bago po ba o pagkatapos magpirma? Pagkatapos, nang makita niya ang ari-arian at naintindihan ang tunay na halaga nito. Ang tunay na halaga nito? Anong ibig mong sabihin, Mark? Bakit mo ako masyadong pinipilit? Dapat kang matuwa na nakakuha tayo ng mas maraming pera kaysa sa inaasahan. Sinusubukan ko pong maintindihan dahil sabi po ng tatay ko na ang ari-arian na iyan ay nagkakahalaga ng higit pa sa 110 milyon. Higit pa? Anong ibig niyang sabihin? Sabi po niya, ang hasyenda na iyan ay may espesyal na kontrata na nagpapahalaga dito ng higit sa 800 milyon. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Naigawa ko si Melissa na nasa kabilang linya. Ang kanyang isip ay nagtatrabaho ng mabilis, sinusubukang magdesisyon kung ano ang sasabihin. Imposible po iyan, sa wakas ay sabi niya. Nag-e-exaggerate lang po ang tatay niyo para takutin ka. Sigurado po kayo, dahil mukha po siyang napakakumpiyansa sa kanyang mga numero. Mark, sinisikap ka ng tatay mo na manipulahin para laban sa akin. O baka naman minanipula mo ako para ibenta ang isang bagay na nagkakahalaga ng higit pa sa akala ko. Mark, nagiging paranoid ka ba? Paranoid ba ako o sa wakas ay nagsisimula na akong makita ang totoo? Nagbago ng ganap ang boses ni Melissa. Naging malamig, kalkulado. Sa wakas ay nahulog ang maskara. Alam mo ba, Mark, sa tingin ko ay lubos na nilabhan ng utak ng tatay mo. Eksakto ka kung paano niya gusto. Kung paano niya gusto? Oo, alam niya na mangyayari ito. Alam niya na kapag nalaman mo ang buong halaga, maghihinala ka. Pinlano niya ang lahat upang laban ka sa akin. Isinulat ni Atian Gloria. Magpatuloy sa pagpilit. Malapit na siyang umamin sa lahat. Melissa, sinasabi niyo po sa akin na alam na po ng tatay ko nang maaga ang gagawin niyo. Mas tuso ang tatay mo kaysa sa inaakala nating lahat. Anong ibig niyong sabihin sa nating lahat? Sino pa po ang kasama dito? Paghinto. Wala nang iba, tayo lang. Kasama ang Daniel? Si Daniel ay ang mamimili lamang, isang mamimili na nagkataon na may 110 milyon na cash na magagamit para sa isang pagbili na napagdesisyunan sa loob ng 3 araw. Laging may available na capital ang mga seryosong mamumuhunan, sabi ni Mark. Ang kanyang boses ay ganap ng matatag. Melissa, sa tingin ko ay oras na para sabihin mo sa akin ang buong katotohanan. Ang buong katotohanan. Ang boses ni Melissa ay nagkaroon ng lason na nagpalamig sa dugo. Lahat ng bakas ng matamis at nag-aalalang asawa ay nawala. Ano ang buong katotohanan, Mark? Sige, ibibigay ko sa iyo ang buong katotohanan. Lumapit kami ni Attorney Gloria. Pagkatapos ng ilang buwan ng investigasyon at pagpaplano, sa wakas ay maririnig namin ang isang kumpletong pag-amin. Ang totoo ay tama ang tatay mo mula pa sa simula. Alam niya ng eksakto kung ano ang kanyang ginagawa. Alam niya ang tunay na halaga ng hasyenda na iyan bago pa ako nagpakasal sa iyo. Nagulat si Mark na parang nakuryente. Ari-arian, hindi namin kasalanan kung ang mga may-ari ay hindi naiintindihan ang tunay na halaga ng kanilang pag-aari. Tumayo si Mark at nagsimulang maglakad-lakad sa kusina. Melissa, napagtanto niyo po ba na kakatapos niyo lang po umamin sa maraming federal na krimen? Mga krimen? Anong mga krimen?
Legal po ang lahat ng ginawa namin. Pinalsipika mo ang pirma ng tatay ko. Patunayan mo. Ang dalawang salita ay binigkas ng may lamig na nagpatindig sa aking mga balahibo. Hindi ito ang Melissa na mahiyain na aking nakilala. Ito ay isang bihasang kriminal. Patawad, sabi ko. Patunayan mo dahil walang paraan upang patunayan na ang pirma na iyon ay hindi autorisado ng iyong ama sa isang sandali ng kalinawan bago ang operasyon. Ngumiti si Atiritay. Gloria nang matindi at isinulat, inaamin niya ang pagpepeke. Melissa, inaamin niyo po ba na pinalsipikan niyo po ang mga dokumento? Wala po akong inaamin na maaaring gamitin laban sa akin, ngunit sasabihin ko sa inyo ang isang bagay na maaari mong gamitin. Hinding-hindi po mababawi ng tatay niyo ang hasyenda na iyon. Bakit po kayo ganoon kasiguro? Dahil naibenta na po ni Daniel iyon sa isang offshore na kumpanya sa Panama at ang kumpanyang iyon ay nagsimula na ng komersyal na pagsasamantala sa mga balon ng tubig. Nakaramdam ako na parang sinuntok ako sa tiyan. Tiningnan ako ni Ati. Gloria nang may pag-aalala, ngunit sininyasan ko siya na magpatuloy sa pagre-record. Ibinenta niya po sa magkano? Tanong ni Mark. Sa 670 milyon. Ang bahagi ko ay 220 milyon. Si Daniel ay mayroong 440 milyon. Ang bahagi nyo? Kung gayon, plano nyo po bang linlangin hindi lang ang tatay ko, kundi pati na rin ang kumpanya na orihinal na bumili nito? Ang kumpanya na orihinal na bumili nito ay isang phantom company ni Daniel. Ang buong proseso ay idinisenyo upang ilipat ang ari-arian ng mabilis hanggat maaari. Melissa, napagtanto niyo po ba na inaamin niyo po sa akin ang isang malaking kriminal na pagsasabwatan? Ipinaliwanag ko po sa inyo kung paano gumagana ang totoong mundo, Mark. Ang pamilya niyo po ay nagkaroon ng hasyenda na iyan sa loob ng maraming taon nang hindi ginagamit ang potensyal nito. Ginagawa namin iyon. Niloloko niyo po. Kinukuha po ito sa legal na paraan at pagkatapos ay ino-optimize ang paggamit nito. Isinulat ni Attorney Gloria, tanungin mo siya tungkol sa nakablock na pera. Kung legal po ang lahat gaya ng sinasabi nyo, bakit po nakablock ang pera sa account nyo? Dahil ang mahal mong tatay ay hindi kasing tanga sa akala namin. Tila mayroong isang uri ng legal na proteksyon sa mga ari-arian na hindi namin nakita. Anong uri po ng proteksyon? Hindi po ako sigurado, pero mukhang ang dibisyon ng ari-arian na ibinenta namin ay hindi kasing simple sa akala namin. Nagpalitan kami ng tingin ni Atiron Gloria na may tagumpay. Nahulog si Melissa ng direkta sa aming bitag. Dibisyon ng ari-arian. Tila legal na hinati ng tatay mo ang Hacienda San Sebastian sa ilang magkakaibang parcel bago ang bentahan. At anong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, technically, binili lang ni Daniel ang bahagi ng inaakala niyang binibili niya. At ang mga balon ng tubig ay nasa iba pang mga parcel, ang mga parcel na pag-aari pa rin ng tatay mo. Tinitigan ako ni Mark na may ganap na paghanga. Kung gayon, Papa, niloko niyo po sila. Niloko kayong lahat ng tatay niyo mula pa sa simula, sabi ko. Kinuha ang telepono. Hello, Melissa. Si Roberto ito. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Naigawa ko ang takot sa mukha ni Melissa nang mapagtanto niya na inaamin niya ang lahat sa harap ng taong sinubukan niyang lokohin. Roberto, sa wakas ay sabi niya, ang kanyang boses ay isang bulong. Oo, mahal kong manugang, narinig ko ang iyong napakalinaw na pag-amin. Hindi niyo po magagamit ang sinabi ko, pribadong pag-uusap po iyon. Sa katunayan, oo, sabi ni Ate Gloria. At ang iyong pag-amin ay nagtakda na ng iyong kapalaran at ng kay Daniel Santos. Hindi niyo po mapapatunayan ang anuman. Mahal ko, sabi ko nang may ngiti sa aking boses. Hindi namin kailangan patunayan ang anuman. Ikaw na mismo ang nagpatunay ng lahat para sa amin. Ang mga kontratang pinirmahan ni Daniel ay walang bisa dahil nakabatay sa mga pekeng dokumento. Ang ari-arian na binili niya ay hindi kasama ang karapatan sa tubig at ang pera na ibinayad niya sa iyo ay nasa federal na kustodiya na. Federal? Iniimbestigahan si Daniel Santos ng FBI para sa money laundering. Ang 220 milyon na nabanggit mo ay sinusubaybayan bilang bahagi ng investigasyon na iyon.
Hindi niyo po ito magagawa. Ginawa na namin, Melissa. Habang tinatamasa mo ang iyong peking honeymoon, kami ay nakikipagtulungan sa mga awtoridad ng federal upang buwagin ang buong operasyon mo. Mark, ang kanyang boses ay naging pagmamakaawa. Maaari ka bang magpatotoo na hindi ko alam na may problema sa legal si Daniel? Hindi, sagot ni Mark ng matatag. Hindi na ako magsisinungaling para sa iyo kailanman. Alam mo ba kung ano ang pinaka-ironic sa lahat ng ito? Tanong ko. Ano po? Kung lumapit ka sana sa akin ng matapat, kung humingi ka sana ng tulong para sa kinabukasan mo kay Mark, marahil ay tinulungan kita. Maaari sana kaming nakahanap ng legal na paraan upang masiguro ang iyong kasaganahan. Ngunit sa halip ay pinili mo ang landas ng pagtataksil at ngayon ay babayaran mo ang mga kahihinatnan. Hindi pa ito tapos, sabi ni Melissa. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Tama ka, sumangayon ako. Hindi pa tapos dahil ngayon ay darating ang bahagi kung saan ka aarestuhin ng mga awtoridad. Anong ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, habang mayroon kaming pag-uusap na ito, ang mga ahente ng federal ay naghihintay ng utos upang arestuhin ka. Isang utos na katatapos lang nilang matanggap. Nagsisinungaling po kayo. Atay Gloria, sabi ko, maaari mo bang kumpirmahin kay Melissa na hindi ako nagsisinungaling? Ngumiti si Atty. Gloria. Melissa, tignan mo sa bintana ng iyong hotel. Nagkaroon ng katahimikan, pagkatapos ay mga hakbang, pagkatapos ay isang pigil na sigaw. Maligayang pagdating sa hustisya, mahal ko, sabi ko ng mahina. Sana ay nasiyahan ka sa iyong honeymoon dahil iyan ang huli mong matatamasa sa loob ng mahabang panahon. Naputol ang tawag. Tiningnan ako ni Mark na may halo ng paghanga, pagkabigla at pasasalamat. Papa, sa wakas ay sabi niya, kayo po ay kahanga-hanga. Hindi ako sumagot, niyakap ko lang siya ng mahigpit. Ako ay isang ama lamang na nagpoprotekta sa kanyang pamilya. Pero paano po ninyo nalaman ang lahat ng ito? Paano po ninyo naplano ang ganoong ka-elaborate na bagay? Isinara ni Atty. Gloria ang kanyang maleta na may kontentong nangiti. Ang iyong ama ay hindi lamang isang matagumpay na magsasaka, Mark. Siya ay isang henyong estratehista. Nang maghinala kami kay Melissa sa unang pagkakataon, hindi lamang kami kumuha ng mga investigador, kinuntak namin ang FBI. Sa FBI? Si Daniel Santos ay nasa radar na nila sa loob ng 2 taon, paliwanag ko. Nang ipakita namin sa kanila ang ebidensya na nakikipagtulungan si Melissa sa kanya, ito ay naging isang pinagsamang operasyon. Pero paano po kung hindi nagtagumpay? Paano po kung hindi umamin si Melissa? Ang pag-amin ay ang icing on the cake lamang, sabi ni Atty. Gloria. Mayroon na kaming sapat na ebidensya upang arestuhin silang dalawa. Ngunit ang kanyang recorded na pag-amin ay nagpapatibay sa kaso. At ngayon po, ano ang mangyayari? Ngayon, sabi ko, lumapit sa bintana upang tingnan ang aking mga lupain. Mababawi natin hindi lamang ang hasyenda, kundi ang lahat ng ninakaw sa atin at higit pa. Gaano po kalaki ang higit pa, Atty. Gloria? Ngumiti siya. Sa mga ari-arian ni Daniel na kumpiskahin, ang mga punitive damages at ang mga parusa para sa federal na pandaraya, tinitingnan natin ang humigit kumulang 1.1 bilyon. P1.1 bilyon. Hindi lang tayo ninakawan ng iyong ex-asawa, anak, pinayaman niya tayo. Bumagsak si Mark ng malakas sa kanyang upuan. Hindi ako makapaniwala na nangyari ang lahat ng ito. Hindi ako makapaniwala na ganoon ako kabulag. Hindi kabulag, sabi ko, inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Ikaw ay biktima ng isang profesional na kriminal. Ang pagkakaiba ay natutunan mo na ngayon kung paano makita ang mga senyales. Maaari niyo po ba akong patawarin balang araw? Napatawad na kita, anak. Sa sandaling nagpasya kang tulungan akong magbigay ng hustisya, nabawi mo ang aking respeto. Ngayon ang mahalaga ay muling itayo ang ating relasyon at ang ating pamilya. Tumayo si Atty. Gloria. Mga Ginoo, aalis na ako. Kailangan kong makipag-ugnayan sa mga ahente ng federal para sa mga proseso ng extradition.
Roberto, tatawagan kita bukas para sa mga update. Salamat at ibang gloria sa lahat. Walang anuman, isang kasiyahan na makita ang mga kriminal na ito na natanggap ang nararapat sa kanila. Pagkatapos umalis ni Atayang Gloria, kami ni Mark ay nanatiling tahimik ng ilang minuto. Sa wakas ay nagsalita siya. Papa, mayroon po akong kailangan itanong sa inyo. Ano po? Paano niyo po nalaman ng maaga na delikado si Melissa? Ngumiti ako. Karanasan, anak. Kapag umabot ka sa edad ko, nagkakaroon ka ng instinct para sa mga taong hindi sila sa kanilang ipinapakita. Ngunit higit pa rito, mayroong maliliit na bagay na hindi nagtutugma. Tulad ng ano po? Tulad ng katotohanan na hindi niya kailanman binabanggit ang kanyang pamilya, tulad ng laging mayroon siyang perpektong sagot sa mga mahirap na tanong, tulad ng nagpakita siya ng hindi pangkaraniwang interes sa aming negosyo para sa isang taong sinasabing nagtatrabaho sa administrasyon. Dapat po nakita ko ang mga senyales. Madaling makita ang mga senyales sa retrospect. Kapag umiibig ka, natural na gusto mong maniwala sa pinakamabuti sa tao. Sa tingin niyo po maaari pa akong magtiwala sa kahit sino balang araw? Siyempre maaari ka, ngunit sa susunod ay magiging mas matalino ka. Sa susunod ay malalaman mo kung anong mga tanong ang itatanong at kung anong mga senyales ang hahanapin. Tumango si Mark ng dahan-dahan. At ang negosyo ng pamilya, may lugar pa po ba para sa akin? Laging may lugar para sa iyo, Mark. Hinihintay ko lang na maging handa ka para kunin ito. Handa na po ako ngayon. Alam ko. Nanatili kami ng kaunting oras pa, ama at anak. Pinapanood ang paglubog ng araw sa mga lupain na aming nailigtas ng magkasama. Sa malayo ay nakita ko si Pedro na nagtatrabaho sa mga baka. Walang kamalay-malay sa drama na katatapos lamang mangyari. Papa, sabi ni Mark, sa wakas. Salamat po sa hindi pagbibigay daan sa akin. Hinding-hindi ako susuko sa iyo, anak. Ikaw ang aking dugo, ang aking pamilya, at laging pinoprotektahan ang pamilya. Mahal kita, Papa. At mahal din kita. Habang nagsisimulang lumitaw ang mga bituin sa kalangitan sa gabi, nakatanggap ako ng tawag mula kay Atayang Gloria. Roberto, I'm sorry to call so late. Walang problema. Ano po iyan? Katatapos ko lang makatanggap ng balita mula sa abogado ni Melissa. Gusto ni Melissa na makipag-deal. Anong uri po ng deal? Impormasyon tungkol sa iba pang mga kasabwat kapalit ng pagbaba ng sentensya. Iba pang mga kasabwat, tila mas malaki ang operasyon kaysa sa akala namin. Mayroong hindi bababa sa 6 na iba pang pamilya na naging target ng mga katulad na scheme. At ano po ang gusto niya sa atin? Wala. Gusto lang niyang malaman mo na posible na kailangan nating magpatotoo sa karagdagang mga kaso. Ibig sabihin po ba ay magkakaroon pa ng mga aresto? Marahil, malayo pa ang katapusan ng kwentong ito. Pagkatapos ibaba ang telepono, nagmuni-muni ako sa bagong impormasyong ito. Ang isang bahagi ko ay nakaramdam ng ginhawa. Alam na ang iba pang mga kriminal ay haharapin ang hustisya. Ang isa pang bahagi ay nalungkot para sa mga pamilya na dumanas ng aming dinanas. Kinabukasan ay sinabi ko kay Mark ang tungkol sa tawag ni Ate Gloria. Kumusta po ang pakiramdam niyo tungkol dito? Tanong niya. Komplikado? Kontento na makamit ang hustisya, ngunit batid na ang iba ay dumanas ng aming dinanas. Sa tingin niyo po dapat tayong gumawa ng isang bagay upang matulungan ang mga pamilyang iyon? Ano po ang nasa isip niyo? Paano kung gumawa tayo ng isang foundation upang tulungan ang mga biktima ng panloloko ng pamilya na makabawi sa legal at emosyonal na paraan? Ang mungkahi ay ikinagulat ko ng kaaya-aya. Ito ay isang pambihirang ideya. Maaari nating tawagin itong Second Chances Foundation. Gusto ko iyan. Paano niyo po ito bubuuin? Libreng legal na serbisyo, psikolohikal na payo at pansamantalang suportang pinansyal para sa mga pamilya na nawalan ng lahat dahil sa panloloko. At ang pondo? Maaari tayong magsimula sa 50 milyon mula sa mga punitive damages na natanggap namin. Kung magtatagumpay ito, maaari nating palawakin. Mark, kahanga-hanga iyan. Hindi lamang tayo makakatulong sa iba,
kundi gagawin din nating positibo ang ating negatibong karanasan. Eksakto. Sapat na ang nakinabang sa ating sakit. Oras na para tulungan natin ang iba na malampasan ang kanilang sakit. At sa ganoon, 1 taon pagkatapos magsimula ang lahat sa mga salitang, "Salamat sa iyong hasyenda, nasa Boracay ang aking asawa," inilunsad namin ang Second Chances Foundation. Sa seremonya ng pagbubukas, nagbigay si Mark ng talumpati na nagpuno sa akin ng pagmamalaki. 1 taon na ang nakalipas, sabi niya sa mikropono. Ako ay biktima ng isang manipulasyon na halos sumira sa aking pamilya. Ngayon, nandito ako hindi bilang biktima, kundi bilang survivor at higit sa lahat, bilang isang taong nakatuon na tiyakin na ang iba pang mga pamilya ay magkaroon ng mga kasangkapan at suporta upang makaligtas sa mga katulad na karanasan. Nagpalakpakan ng madla, ngunit nagpatuloy siya. Itinuro sa akin ng aking ama na ang kahirapan ay maaaring maging pinakadakilang guro natin kung handa tayong matuto mula dito. Ang foundation na ito ay ang aming paraan upang ibahagi ang mga aral na iyon at magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Pagkatapos ng kaganapan, habang kami ay naglalakad pabalik sa bahay, sinabi sa akin ni Mark ang isang bagay na hinding-hindi ko makakalimutan. "Papa, sa wakas ay naiintindihan ko na ang isang bagay." "Ano po?" "Hindi niyo po ako iniligtas kay Melissa. Tinuruan niyo po akong iligtas ang sarili ko. Iyon ang ideya. At ngayon maaari na akong tumulong sa iba na gawin din ang pareho. Iyan ang nagpapahalaga sa lahat ng pakikipaglaban." Habang sinusulat ko ang mga linyang ito, 2 taon na ang nakalipas mula nang magsimula ang lahat. Kasal na si Mark sa isang napakabait na babae na nagngangalang Carmen, isang nurse na nakilala niya sa panahon ng aming mga kaganapan sa foundation. Katatapos lang ibalita ni na Pedro at Maria na naghihintay sila ng kanilang unang anak. At mayroon ako ng kasiyahan na alam kong ginawa kong pagkakataon ng isang nakapipinsalang karanasan upang palakasin ang aking pamilya at tulungan ang iba. Kung nasiyahan ka sa aking kwento, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pag-tap sa Super Thanks button upang makapagsulat pa ako ng maraming kwento na tulad nito. Maraming salamat ng maaga. At ikaw, ano ang gagawin mo sa sitwasyon ng taong ito? Gusto ko talagang malaman ang iyong opinyon, kaya isulat mo ito dito sa mga komento. Laging interesado ako na malaman kung ano ang iniisip mo. At sabihin mo rin kung saan mo pinapanood ang kwentong ito. Kung gusto mong makarinig ng higit pang mga kwento ng buhay na tulad nito, i-like ang video at mag-subscribe sa channel na Payong Ama. Marami pa ang naghihintay sa iyo. Isang malaking yakap at hanggang sa susunod.